Hindi alam ng mayabang na babaeng direktor na si A.S. Dimagiba na nakatali ako sa isang sistema. Sa bawat isang daan bagay na gagawin ko para sa kanya, maaari kong buhayin ang aking kasintahan sa totoong mundo. Tiniis ko ang kanyang malamig na tingin sa loob ng 5 taon at nakumpleto ko ang 79 na bagay. Hanggang sa ika-negatibo 100 na bagay, binigay niya sa akin ang isang dokumento. Kung handa kang makulong, handa ka rin ba dito? Nakasulat sa dokumento ang kusang loob na pagbibigay ng puso. Yumuko ako at tumingin sa kanyang malamig na mata. May sakit sa puso si Gabby. Tanging ang puso mo ang tugma. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay sa pagbibigay ng puso mo. Naghanda na ako ng artipisyal na puso para sa iyo sa ibang bansa, sapat na para mapanatili ang iyong buhay. Basta't pumayag kang ibigay ang puso mo kay Gabby, papakasalan kita. Nang makita niya akong tahimik ng matagal, akmang magsasalita pa si A.S. Dimagiba, pero bigla niya akong nakitang tumingala na puno ng ngiti ang mga mata. Sige, ibibigay ko. Bahagyang nanginig si A.S. Dimagiba. Talaga bang papayag ka? Nakangiti pa rin ako ng malambing. Basta't hiling mo, handa akong gawin. Ang ibigay ang puso ko sa taong mahal mo, ito ang ika-negatibo 100 bagay na gagawin ko para sa iyo. Pagkatapos nito, maaari kong buhayin ang aking kasintahan at umalis. Hindi ko na hinintay ang kanyang sasabihin at walang pag-aalinlangan kong pinirmahan ang papel. Dagdag ni A.S. Dimagiba, gaganapin ang operasyon sa loob ng kalahating buwan. Aayusin ko ang lahat para hindi ka mahirapan. Tumango ako at mumiti. Sa loob-loob ko ay puno ako ng ginhawa. Makalipas ang 3 araw, kaarawan ni Gabby. Gaganapin ang party sa isang marangyang yete na binili ni A.S. Dimagiba para kay Gabby. Sabi-sabi, lahat ng dekorasyon sa party ay personal na idinisenyo ni A.S. Dimagiba. Puno ng pulang rosas, chocolate na may pangalan ni Gabby, at paputok na kayang paliwanagin ang buong Maynila. Lahat ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal. Sa masiglang kapaligiran, kinuha rin ni A.S. Dimagiba ang isang pulseras na tinatawag na tunay na puso ng pag-ibig na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso mula sa nakaraang siglo at personal na isinuot sa kanyang pulso. Naghiyawan ang lahat. Hindi ba't ito ang pulseras na isinuot ni Prinsesa Diana noon? Sabi-sabi, kamakailan lang ay isinubasta ito ng Sotheby's at binili ng isang malaking negosyante dahil gusto niyang ibigay sa kanyang tunay na pag-ibig. Hindi ko akalain na ang negosyanteng iyon ay si A.S. Dimagiba pala. Ang pagmamahal ni A.S. Dimagiba kay Gabby sa mga nakaraang taon ay kitang-kita. Mayaman siya, makapangyarihan, at maganda, at tahimik niyang pinoprotektahan si Gabby sa loob ng maraming taon. Para makahanap ng bagong empleyado, muntik na niyang baliktarin ang buong Maynila. Sa isang madilim na sulok, tahimik kong pinapanood ang lahat sa aking harapan. Nang sa tingin ko ay mapayapang lilipas ang araw na ito, biglang sumugod si Gabby sa akin sa gitna ng maraming tao at sa isang tono na kaming dalawa lang ang makakarinig, malamig niyang sinabi, hindi pa ba sapat ang leksyon mo noon? Naglakas loob ka pang pumunta dito. Ngayon malalaman mo kung gaano kamaling desisyon ang patuloy na pagdikit kay A.S. Dimagiba. Pagkasabi niya nito, tinanggal niya agad ang pulsera sa kanyang pulso at itinapon sa dagat. Pagkatapos ay nagkunwari siyang nagulat at itinulak ako. Kuya, baliw ka na ba? Kahit na naiinggit ka sa pagtrato ni A.S. Dimagiba sa akin, hindi mo dapat itapon ang pulsera sa dagat. Mabilis na naagaw ng kanyang boses ang atensyon ng lahat. Lalo pang nag-alala si A.S. Dimagiba sa pagprotekta kay Gabby. Anong nangyari? Inaaway ka na naman ba niya? Isang napaka-childish na eksena. Medyo natatawa ako, pero naiintindihan ko na kahit gaano pa kasinungaling ang kasinungalingan ni Gabby, ako pa rin ang magdurusa. Gaya nga ng inaasahan, nagbago ng anyo si Gabby, hinawakan si A.S. Dimagiba at umiyak. Dimagiba, itinapon ni Kuya ang pulseras na bigay mo sa akin sa dagat. Sobrang lamig ng ekspresyon ni A.S. Dimagiba. Ang kanyang mga mata ay parang matalim na tumutusok sa akin. Hindi ba't sinabi ko na sayo na huwag mo siyang guluhin? Pagkatapos sabihin ito, niyakap niya si Gabby at walang tigil na inaalo. Okay lang yan, isa lang naman yang pulseras. Kung gusto mo, bibilhan kita ng bago. Umiiyak na itinulak siya ni Gabby at akmang lalangway sa dagat para hanapin ito. Hindi, espesyal ang pulseras na yun sa akin. Gusto ko yun.
Kumunot ang noo ni MS di Magiba at mas mahigpit pa siyang niyakap. Sigurado ka bang kailangan mong hanapin yun ngayon? Tumango si Gabi ng mariin. Nang marinig ang kanyang kumpirmasyon, lumingon si MS di Magiba sa akin na may malamig at walang emosyong boses. Kung sino ang nakawala, siya ang hahanap. Sa sumunod na segundo, walang pag-aalinlangan niya akong itinulak sa tubig. Agad akong nilamon ng malamig na tubig. Nakakita na lang ako ng konting liwanag sa itaas. Unti-unti nawala rin ang huling sinag na iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman kong palalim ng palalim ang aking katawan. Pagod na, inaantok, gusto ko na lang matulog, pero hindi ako makatulog. Mayroon pa akong isang huling bagay na hindi natatapos. Kung hindi ko ito magagawa, hindi ko na muling makikita si Winnie. Sa pag-iisip nito, hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas. Agad kong idinilat ang aking mga mata at buong tapang na lumangoy sa ibabaw ng tubig. Nang makaahon ako sa pampang, ubos na ang aking lakas. Bago pa man ako makabawi, nakaramdam ako ng malakas na sipa sa aking balikat. Muli akong nahulog sa tubig. Sa pampang, isang linya ng mga gwardya na nakasuot ng vest ang tumingin sa akin ng walang emosyon. Sa malamig na boses, sinabi nila, sabi ni MS di Magiba, hindi ka pwedeng umahon hanggat hindi mo nahahanap ang pulseras. Muli akong napainom ng ilang tubig bago ako nakalma. Mukhang kung hindi ko mahahanap ang pulseras ngayon, hindi madaling matatapos ito. Wala na akong ibang pagpipilian kundi ang sumisid sa ilalim ng tubig ng paulit-ulit. Pagkatapos ng 3 oras at hindi mabilang na pag-ahon at paglubog, sa wakas ay natagpuan ko ang pulseras na itinapon ni Gabi. Nang makaahon ako sa pampang, buong katawan ko ay naginginig. Namamanhid na ang aking mga daliri dahil sa sobrang pagkababad sa tubig. Inabutan ako ng gwardya ng damit at sinabihan akong magpalit sa loob. Nanginginig akong kinuha ang damit at mag-isang pumasok sa banyo. Sa sandaling ito, may tila pumasok. Pamilyar ang boses. Sa pakikinig ng mabuti, si Gabi at ang kanyang grupo pala. Gabi, sobra ka talagang mahal ni MS di Magiba. Ang mamahaling pulseras na iyon, sinabi niya na ibibigay niya agad. Sobra kang mahal kaya handa siyang isugal ang kanyang buhay. Dati sabi mo na kapatid mo lang siya at pupunta ka sa ibang bansa, kasama ang dating kasintahan mo. Pero sa resulta, nang marinig ng dating kasintahan mo na maisakit ka sa puso, tumakbo siya agad. Si Ines di Magiba lang ang hindi umalis. Sobrang dami niyang ginawa para sa'yo. Kahit nabato ang puso mo, iinit pa rin. Hindi mo na ba siya ituturing na kapatid? Tumawa si Gabi na may pagmamalaki. Nalinlang ka rin pala? Kapatid lang ang dahilan. Ang gusto ng tao ay ang hindi niya makukuha. Kung hindi ko gagawin yun, paano ako magiging unattainable crush niya? Basta't pananatilihin ko siyang naghihintay, mamahalin niya ako magpakailanman. Mas maganda ito kaysa makasama siya. Nagulat ang mga kaibigan. Hindi kaya nagsisinungaling ka nang sabihin mong pupunta ka sa ibang bansa, kasama ang dating kasintahan mo? Sobrang laki ng plano mo. Tumawa ng malakas si Gabi. Siyempre. Sino pa ba ang pwedeng ikumpara kay MS di Magiba? Ang babae na iyon ay ginamit ko lang para pagselosin si MS di Magiba. Tingnan mo, hindi ba't naghirap si MS di Magiba sa mga nakaraang taon dahil sa akin? Hindi mapigilan ng mga kaibigan na pumalakpak. Sobrang galing mo. Gabi, huwag kang sosobra. Narinig ko na ikakasal na si MS di Magiba sa isang tanga na si Kuya dahil sa puso mo. Kung magpapakasal sila, mawawala ng saysay ang mga plano mo. Nagtitiwala si Gabi at sinabi, may paraan ako. Hindi naman mahalaga kay MS di Magiba ang lalaki na iyon. Noong nakaraang mga araw, 3 beses kong sinubukang saktan ang sarili ko. Pinatay niya ang taong iyon ng 30 beses. Ngayon itinapon ko ang pulsera sa dagat. Hindi siya nagdalawang isip na itulak siya sa tubig. Marami akong paraan para pahirapan siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko sila hahayaang magpakasal. Pumailan lang ang boses ng dalawa hanggang sa tuluyang tumahimik ang banyo. Dahan-dahan akong lumabas habang hawak pa rin ang cellphone na nagre-record. Lumalabas na ang unattainable crush ay hanggang doon lang. Pindot ko ang stop at tiningnan ang kumpletong recording. Kinutya ko ang aking sarili. Ito ang huling regalo ko kay MS di Magiba bago ako umalis. Pagka-uwi ko sa bahay, hating gabi na.
Pagod kong itinulak ang pinto at nakita ko ang isang babae na nakaupo sa sofa na nakapatong ang mahahabang binti at may malamig na ekspresyon. Diretso siyang nakatingin sa akin. Nang makita niya akong dumating, bahagyang sumama ang ekspresyon ni Ms. Dimagiba. Binalaan na kita. Bakit ka pa rin kumukontra kay Gabi? Lumabas na naghihintay siya sa sala para tanungin ako nito. Sa pag-iisip ng recording sa aking cellphone, gusto ko sanang ilabas ito, pero nang hawakan ko ang malamig na cellphone, bigla akong natauhan. Sa pagmamahal ni Ms. Dimagiba kay Gabi ngayon, kahit na malinaw pa sa paningin niya ang katotohanan, hindi pa rin siya maniniwala. Maaaring isipin pa niya na gumagawa ako ng isang bagay. Ang pinakamahusay na oras para lumabas ang recording ay pagkatapos kong makaalis dahil ang mga patay ay hindi nagsisinungaling. Sumimangot ako at tumingala para humanap ng dahilan para makalusot. Gawin mo na lang na sobra kitang mahal kaya sobra akong nagsiselo sa kanya, kaya ko ginawa ang mga bagay na ito. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod ako at bumalik sa aking silid na nag-iwan kay Ms. Dimagiba na may bahagyang nag-iisip na ekspresyon. Tahimik niyang pinagnilayan ang aking likuran. Kinabukasan ay kaarawan ni Winnie. Maagang lumabas si Ms. Dimagiba. Para sa akin, ito ay isang magandang pagkakataon. Maaari kong batiin si Winnie ng kaarawan nang walang anumang pag-aalinlangan. Dati sa tuwing kaarawan niya, ako mismo ang gumagawa ng cake at pumipili ng regalo para sa kanya. Kaming dalawa ay magkasamang nakaupo at masayang hinihipan ang mga kandila at kumakain ng cake. Sa pag-alala sa mga eksenang iyon, hindi ko mapigilang umiti. Sabi ka kong pumunta sa kusina para gumawa ng mesa na puno ng mga pagkain na gusto ni Winnie. Gumawa rin ako ng birthday cake at pansit. Pagkatapos kong gawin ang lahat, kinuha ko ang litrato ni Winnie at marahang hinaplos ang kanyang maganda at pinong mukha. Maligayang kaarawan. Bago pa man ako makapagsalita, biglang itinulak ang malaking pinto. Pumasok si Ms. Dimagiba na may malalaking hakbang. Nagtama ang aming mga mata. Medyo kakaiba ang kapaligiran. Medyo kinakabahan akong itago ang litrato. Nakita ni Ms. Dimagiba ang lahat sa aking harapan at halatang nagulat siya. Pagkatapos sumama ang kanyang ekspresyon. Paano mo nalaman na kaarawan ko ngayon? Bigla kong naalala ang impormasyon na sinabi sa akin ng sistema tungkol kay Ms. Dimagiba. Ngayon din ang kaarawan ni Ms. Dimagiba. Ang pamilya Dimagiba ay may 2 anak na babae. Si Ms. Dimagiba ay malamig at ang panganay, kaya mula pa noong bata siya ay pinabayaan na siya. Ang kanyang kaarawan at ang kaarawan ng kanyang kapatid ay magkasunod lang. Palaging naaalala ng kanyang mga magulang ang kaarawan ng kanyang kapatid at nakakalimutan ang kanyang kaarawan. Hanggang sa namatay ang kanyang mga magulang at kapatid magpakailanman sa isang aksidente sa sasakyan. Bago sila namatay, niyakap lang ng kanyang mga magulang ang kanyang kapatid ng mahigpit. Mula noon, hindi na siya nagdiwang ng kaarawan. Kahit na si Gabi na kanyang matalik na kaibigan ay hindi naaalala ang kanyang kaarawan. Kaya naman sa sandaling ito, halatang medyo naguguluhan si Ms. Dimagiba sa lahat ng nasa harap niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na hindi ko siya gustong batiin ng kaarawan kaya tumahimik na lang ako. Pero sa paningin ni Ms. Dimagiba, ito ay itinuturing na pag-amin. Lumapit siya sa mesa. Ang kanyang mga itim na mata ay bahagyang nanginginig. Sa sandaling ito, hindi niya napigilan ang pagpapakita ng magkatulad na emosyon. Nang makita ito ng katulong, mabilis siyang sumang-ayon. Dimagiba, para maghanda ng sorpresa para sayo, abala si Kuya buong araw para gawin ito. Ginawa niya lahat ng mag-isa. Walang tumulong sa kanya. Nakita ko siyang muntik nang mapaso ang kamay niya. Si Aling Training at ako ay may magandang relasyon. Sa mga nakaraang taon, palagi kong tinutulungan ang kanyang pamilya, kaya sa maraming pagkakataon ay tutulungan niya akong magsalita. Sa sandaling ito, para mapabuti ang aming relasyon, tutulungan niya ako na magsabi ng magagandang bagay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ms. Dimagiba, pero bumalik agad siya sa kanyang katinuan at malamig na sinabi, "Huwag mo nang gawin iyon. Huwag mo nang gawin ang mga bagay na iyan para sa akin sa susunod." Kahit na sinabi niya iyon, umupo pa rin siya at kumuha ng pansit sa kanyang tabi. Naaalala niya na noong bata pa siya, palagi siyang naiinggit sa pansit na ginawa ng kanyang ina para sa kanyang kapatid,
pero hindi niya pa rin nakakain hanggang sa namatay ang kanyang ina. Ngayon, ang unang pagkakataon na nakakain siya nito ay personal na ginawa ni Kuya. Nakita niyang lubusan niya akong naiintindihan ng mali kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Umupo ako sa tabi niya at kinain ang pansit. Kumuha siya ng kutsilyo at akmang puputulin ang cake. Sandali, dali-dali kong itinaas ang aking kamay at sabay kinuha ang kandila at inilagay sa cake. Mukhang naguguluhan si Emes Dimagiba. Nanginginig ang kanyang mahahabang daliri at umatras. Hindi pa siya nagdiwang ng kaarawan, nakalimutan pa nga niya na bago kumain ng cake, kailangang hipan ang mga kandila at humiling. Pagkatapos kong sindihan ang kandila, hinikayat ko siyang humiling. Malamig niyang sinabi, nakakainis, pero sa huli ay tahimik pa rin siyang humiling. Umaasa ako na magiging matagumpay ang operasyon ni Gabi at mapayapang 5 taon. Pagkatapos sabihin ito, bumagsak ang kanyang tingin sa mukha ko sa tabi niya. Nang makita niya ang lumulubog na liwanag sa aking mga mata, hindi napigilan ng kanyang puso ang bahagyang pagkabagabag. Kumunot ang kanyang noo at biglang nagdagdag ng isang pangungusap. Umaasa ako na magiging matagumpay din ang iyong operasyon at payapa. Natapos na ang kaarawan. Tumayo siya at aalis na, pero sa sandaling ito, ang chandelier sa kisam ay biglang bumagsak. Nang bumabagsak ang ilaw papunta kay Emes Dimagiba, humigpit ang aking puso. Kung mamamatay ang target, mabibigo ako sa aking misyon. Kaya nang hindi nag-iisip, lumapit ako kay Emes Dimagiba. Ang nasirang ilaw ay parang tala na ginawang magulo at maluwalhati ang sala. Sa nakasisilaw na liwanag na iyon, napahandusay ako sa lupa. Bago ako tuluyang mawalan ng malay, tila nakita ko si Emes Dimagiba na halos mabaliw sa pagtakbo papunta sa akin. Maaaring natamaan ako ng ilaw kaya hindi ako gising. Kung hindi, paano ko makikita ang pag-aalala ni Emes Dimagiba para sa akin? Sa hindi malinaw na paraan, hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Nang magising ako, nasa ospital na ako. Sa tabi ng aking kama ay si Emes Dimagiba na nagbabantay sa akin. Nang makita niya akong magising, tila may nakasulat sa kanyang mukha. Bakit ka sumugod? Ayaw mo na bang mabuhay? Nahihilo pa rin ako, pero malinaw na naiintindihan ko na hindi ko pwedeng sabihin ang katotohanan sa kanya. Kung mapapatay siya, paano ko matatapos ang aking misyon? Paano ko mabubuhay muli si Winnie? Tumingin ako sa kanya na may mga mata na parang sinabi, dahil mahal kita, handa akong masaktan. Dahil mahal kita, handa akong magbigay ng puso ko. Dahil mahal kita, handa akong gawin ang lahat. Hindi na maalala ni Emes Dimagiba kung ilang beses na niya akong naririnig na nagpapahayag ng matinding damdamin sa ganitong paraan. Mukhang walang sinuman ang patuloy na ilalagay siya sa unang pwesto. Sa pag-alala sa nakaraang 5 taon mula nang lumitaw ako sa tabi niya, sobra na ang nagawa ko. Nang lasing siya, ako ang nag-alaga sa kanya sa buong gabi. Kahit nasaan ako, basta't may tawag mula sa kanya, darating agad ako. Kahit na sinaktan niya ako ng maraming beses dahil kay Gabi, hindi ko pinansin. Gaano katindi ang pagmamahal na magagawa ko iyon? Nanginginig ang puso ni Emes Dimagiba. Akmang magsasalita siya nang biglang itinulak ang pinto. Emes Dimagiba, may problema. Nasaktan si Gabi. Agad na naging tensyonado ang kanyang ekspresyon at sabay tayong tumayo. Anong nangyari? Ang dumating ay nagpaliwanag. Dinala na siya sa ospital, pero sobrang dami niyang nawawalang dugo. Kailangan niya ng pagsasalin ng dugo agad. Naubos na ang supply ng dugo. Hindi ba pareho ng kay Gabi ang blood type ni Kuya? Paduguin mo siya agad. Pagkatapos ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon na nag-aalangan siya sa pagitan ni Gabi at Kuya. Kumunot ang kanyang noo at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng hindi pagpayag. Wala na bang ibang paraan? Kakatapos lang masaktan ni Kuya. Nagulat ang lahat. Hindi nila akalain na si Emes Dimagiba na nagmamahal kay Gabi ng higit sa lahat ay magkakaroon ng pag-aalinlangan sa sandaling ito. Nagtinginan ang lahat ng hindi makapaniwala. Emes Dimagiba, si Kuya ay baliw lang sayo. Bakit ka pa nag-aalala sa kanya? Sumama ang ekspresyon ni Emes Dimagiba ng bahagya. Tama na. Paduguin mo na siya para kay Gabi. Okay, narito ang bersyon sa Tagalog na may mga pagbabago sa pangalan, paggalang, at lokasyon na naaangkop sa kulturang Filipino.
Bago pa man siya magsalita, ibinaba ko na ang kumot at bumangon sa kama. Habang isinusuot ang aking panlabas na damit, lumabas na ako. Tara na. Kaya kong mag-donate ng dugo sa ngayon. Ang buhay ni Gabby ang mas mahalaga kaysa sa akin. Tutal, kung mamamatay siya, hindi ko makukumpleto ang aking misyon. Hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Pakiramdam ko lang ay nahihilo ako dahil sa aking bagong sugat at kailangan kong humawak sa pader upang makalakad. Nang makita ni Emles di magiba ang aking paghuyayaw na likod, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng sakit dahil sa akin. Pakiramdam niya ay napaka-absurdo. Malinaw na si Gabby ang pinakamahalaga sa kanyang puso, ngunit nakaramdam siya ng sakit para sa ibang lalaki. Siguro ito ay pakiramdam ng pagkakasala. Nakaramdam lang siya ng kasalanan sa akin. Tutal, iniligtas ko lang ang buhay niya. Normal lang na maawa siya sa akin. Paulit-ulit na sinabi ni Efes di magiba sa sarili. Sinundan niya ako papunta sa blood donation room. Sa blood donation room, sobrang lamig dahil sa aircon. Si Kuya, na nakasuot ng manipis na jacket, ay hindi mapigilang manginig. Sa tabi niya, nakita ni Emles di magiba na hindi gaanong banayad ang kilos ng nurse, kaya kumunot ang kanyang noo. Sapat na ba? Gaano pa ba ang kukunin mo? Sobra na ba? Tumingala ako at seryosong sinabi, huwag kang mag-alala, hindi ito makakaapekto sa operasyon sa puso sa ilang araw. Kumunot ang noo ni Emles di magiba at akmang ipapaliwanag na hindi niya iyon ibig sabihin, ngunit natapos na ng nurse ang pagkuha ng dugo. Tapos na. Sa pagkuha ng maraming dugo, dapat kang magpahinga ng mabuti sa mga susunod na araw at huwag kang magpakapagod. Magiliw akong nagpasalamat at tumayo na may maputlang mukha upang batiin si Emles di magiba. Pagod na ako at gusto ko nang bumalik sa aking silid. Bisitahin mo na si Gabby. Pagkatapos sabihin iyon, hindi ko na hinintay ang sagot ni Emles di magiba. Itinaas ko ang aking kamay sa kanyang braso at dahan-dahang lumabas sa pintuan. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ng pagkabalisa si Emles di magiba. Hindi niya masabi kung ano ang kanyang nararamdaman, alam niya lang na may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sa mga sumunod na araw, nagpahinga ako sa ospital. Mabuti na lang at malapit na ang operasyon ko sa ospital, kaya naging mas madali ito. Paminsan-minsan, may mga nurse na dumadating para suriin ako. Naririnig ko rin ang ilang chismis tungkol kay Emles di magiba at Gabby. Alam mo ba ang pasyente sa serum? Sobrang yaman niya. Sinasabi mo ba si Gabby? Lahat sa ospital ay nakakaalam sa kanya. Ang dami talagang pagmamahal ni Emles di magiba sa kanya. Hindi lamang niya inanyayahan ang direktor ng ospital na personal na suriin siya, ngunit umupa rin siya ng isang buong palapag ng mga i-room para lang sa kanya. Tama. Noong nakaraang beses na naghatid ako ng gamot, nakita ko mismo ang isang malambot na Diyosa sa harap ng ibang tao na nagpapakain sa kanya ng cake. Kung may isang taong mamahalin ako ng ganoon, sulit na ang mamatay. Sa tuwing naririnig ko ang mga bagay na ito, tahimik kong ipinipikit ang aking mga mata at hindi pinapansin ang kanilang sinasabi. Hindi ko kailangang mainggit sa kahit sino. Ang Winnie ko ang pinakamagandang babae sa mundo. Malapit ko nang makita ang taong pinakagusto kong makita. Habang papalapit ang araw ng operasyon, naging kakaiba si Emles di magiba. Araw-araw siyang pumupunta sa aking silid para bisitahin ako. Dinadala pa niya ang mga pagkain na pinakagusto ko. Siguro natatakot siya na bawiin ko ang aking salita, kaya binibigyan niya ako ng espesyal na atensyon sa mga huling araw na ito. Sa totoo lang, hindi niya kailangang gawin iyon. Mas pinapahalagahan ko ang operasyon na ito kaysa sa kanya. Dahil masyado akong nakahiga sa kama, hindi napigilan ni Kuya na bumaba sa kama para maglakad-lakad. Sa isang sulok ng hagdanan, hindi sinasadya kong narinig ang pagtatalo ng ilang tao. Wala akong interes sa pribadong buhay ng ibang tao, kaya akmang aalis na ako nang malabo kong marinig ang aking pangalan. Lumalabas na si Emles di magiba at ang kanyang mga kaibigan ay nagtatalo tungkol kay Gabby. Emles di magiba, ano ba ang iniisip mo? Hindi ba't palagi mong mahal si Gabby? Ngayon ginagamit niya ang kanyang buhay para takutin ka na huwag kang magpakasal kay Kuya. Bakit ka nag-aalangan na sumang-ayon? Pagkatapos ng mahabang katahimikan,
ang malamig na boses ni Ernest de Magiba ay dahan-dahang tumunog. Kung hindi ako magpakasal sa kanya, paano siya magdodonate? Agad na nakahinga ng maluwag ang lahat at tumawa. Huwag kang mag-alala. Sa mga nakaraang taon, nakita na namin kung gaano ka kamahal ni Kuya. Kahit na hindi ka magpakasal sa kanya, magdodonate pa rin siya. Higit pa rito, hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong kaligayahan at magkaroon ka ng pagkakataong makasama si Gabi. Hindi ba't palagi mong gusto si Gabi? Nakita namin na nagbago na ang tingin niya sa'yo nitong mga nakaraang araw. Sobrang maalalahanin ka kaya sino ang hindi mahuhulog sa'yo. Mahaba ang kanilang sinabi, pero hindi pa rin nagsalita si Ace de Magiba. Nang makita nilang tahimik siya, sa wakas ay napagtanto ng lahat ang isang bagay at hindi makapaniwalang nagtanong, Gintis de Magiba, ano ba ang ipinag-aalala mo? Hindi kaya gusto mo na si Kuya? Ang pangungusap na ito ay tila tuluyang nakapagpagising kay Ms. de Magiba. Nagbago ang kanyang ekspresyon at ang kanyang tono ay partikular na malamig. Gusto. Hindi ko siya magugustuhan habang buhay. Tumayo ako sa pasilyo at kinutya ang aking sarili. Hindi na ako nakinig pa at tumalikod para bumalik sa silid. Hindi nagtagal, mabilis na lumitaw si Ace de Magiba sa aking harapan. Sigurado akong pumunta siya dahil sa paksang pinag-uusapan ng lahat. Gaya nga ng inaasahan, pagkatapos niyang umupo, dumiretso siya sa punto. Ayaw niyang gamitin ko ang aking kaligayahan para palitan ang kanyang pag-asang mabuhay. Kaya kahit anong mangyari, ayaw niyang tanggapin ang iyong puso sa ganitong paraan. Humihingi ako ng paumanhin. Dapat kong tuparin ang aking pangako na pakasalan ka, ngayon kailangan kong bawiin ang aking salita. Maaari kitang bigyan ng isang pagkakataon na humiling. Kahit anong bagay maliban sa kasal. Naaalala ko ang sinabi sa akin ni Gabi dati na hindi niya ako hahayaang matupad ang aking hiling na magpakasal kay Ms. de Magiba. Agad kong naintindihan ang lahat. Lumalabas na ito ang paraan niya para pigilan ako. Sa muling pagtingin kay Ms. de Magiba, may kapayapaan lang sa aking puso. Ang aking hiling ay maganap ang operasyon sa lalong madaling panahon. Nagulat si Ms. de Magiba sa aking sagot. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, bumalik siya sa kanyang katinuan. Iyon ba ang iyong hiling? Ang nag-iisang hiling mo lang ay maganap ang operasyon sa lalong madaling panahon. Tumango ako na walang anumang pag-aalinlangan sa aking mga mata. Gusto kitang makita na malusog na si Gabi sa lalong madaling panahon. At gusto ko ring makita ang isang malusog na Winnie. Ms. de Magiba, makukuha natin ang gusto natin. Nang makita ang aking nagmamahal na mga mata, tuluyang nagulo si Ace de Magiba. Nakaisip siya ng isang daang paraan kung paano ako magre-react pagkatapos niyang kanselahin ang kasal, pero walang kapareho sa paraan ngayon. Kumunot ang kanyang noo ng matagal bago siya nagsalita. Kuya, bakit mo ako mahal ng ganito? Nagtagpo ang aming mga mata. Sa kanyang malalim na mga mata, tila nakita ko ang taong pinakamahal ko. Umiti ako ng may paninindigan. Pumunta ako sa mundong ito para sa'yo. Totoo ang pangungusap na ito. Ang kahulugan ng aking pag-iral sa mundong ito ay siya. Ngunit itinuturing lang ni Ms. de Magiba iyon bilang isang pagpapahayag ng pag-ibig. Hindi mapigilan ang bahagyang pag-ilaw ng kanyang mga mata. Matapos ang mahabang panahon, sinabi niya, pagkatapos ng operasyon sa puso, maghahanda ako ng sorpresa para sa iyo bilang kabayaran sa iyo. Mahina akong tumawa at kumuha ng kahon sa tabi ng kama at ibinigay sa kanyang harapan. Ganun ba? Naghanda rin ako ng sorpresa para sa iyo. Umupo ng tuwid si Ms. de Magiba at akmang bubuksan ito, ngunit itinaas ko ang aking kamay para pigilan siya. Hintayin mo hanggang sa matapos ang aking operasyon bago mo ito buksan. Hindi maintindihan ni Ms. de Magiba kung bakit. Dahil mas nakakagulat lang sa araw na iyon. Sa kahon ay may isang recorder. Iyon ang pag-uusap ni Gabi at ng kanyang mga kaibigan dati. Ito ang regalong ibibigay ko sa kanya bilang ganti sa 30 sampal at 3 oras na pagkababad sa dagat. Hindi narinig ni Ms. de Magiba ang kahulugan sa aking boses. Malapit na ang operasyon. Ayaw niya rin akong makipagtalo tungkol sa maliit na bagay na ito. Mahigpit niyang hinawakan ang kahon at tumango. Sa araw ng operasyon, nakasuot ako ng puting damit ng ospital at itinulak ng nurse papunta sa operating room.
Nang magpaalam ako, nakatayo si Aegis Dimagiba sa pasilyo at pinanood ang aking paglisan. Biglang humigpit ang kanyang puso. Nasaktan siya kaya namutla siya. Tila may isang bagay na mahalaga sa kanyang buhay ang tahimik na umaalis. Sa unang pagkakataon, nawalan siya ng kontrol at sumugod sa harap para hawakan ang doktor na akmang papasok sa operating room. Sigurado ka bang walang magiging problema sa artipisyal na puso? Agad na nangako ang doktor. Aegis Dimagiba, huwag kang mag-alala. Ang teknolohiya na ito ay napaka-advanced na sa ibang bansa. Siguradong magiging maayos si kuya. Nang marinig ang pangungusap na ito, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Kakaiba, nakaramdam siya ng panik para kay kuya. Inaliw niya ang kanyang sarili, tutal, ito ay tungkol sa buhay, kaya normal lang na mag-react ako ng ganito. Pagkatapos ay umupo siya sa mahabang upuan sa labas ng operating room. Sa loob ng operating room, nakita ko ang puting ilaw sa aking itaas. Mabilis na tumitibok ang aking puso. Sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Matagal ko nang hinihintay ito. Napakaikli, matatapos na ang lahat. Ang aking mahal ay gigising at babalik ang lahat sa normal. Unti-unti ang ingay sa paligid ay nagsimulang gumulo. Pagkatapos ay tuluyan akong nawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang operasyon sa puso ay matagumpay na natapos at sa wakas ay narinig ko ang pamilyar na boses. Binabati kita, na kumpleto na ng host ang misyon. Matagumpay na nabuhay muli ang iyong kasintahan. Aalis na rin ang host sa mundong ito. Sa sandaling iyon, ang malamig na tono ng alarma ng monitor sa operating room ay tumunog. Ang malakas na alarma ay baliw na tumitili. Si Aegis Dimagiba na naghihintay sa labas ng operating room ay biglang tumayo. Ang isang malakas na pakiramdam ng pagkabalisa ay mabilis na umahon sa kanyang puso. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Anong nangyayari? May nangyari ba kay kuya? Agad na inalo ng katulong sa tabi. Wala. Sinabi ng doktor na napaka-advanced na ang operasyon na ito. Walang mangyayari kay kuya. Kahit na si Aegis Dimagiba ay nakaramdam ng kakaiba. Nang malaman niyang may panganib sa operating room, ang unang taong naisip niya ay si kuya, hindi si Gabi. Hindi ba si Gabi ang pinakamahalaga sa kanyang puso? Bakit ganito? Bakit siya nag-aalala sa kaligtasan ni kuya, higit pa kay Gabi? Imposible, talagang imposible. Sigurado akong nagkamali lang ang kanyang subconscious, kaya nag-aalala siya kay kuya. Hindi siya mapapahamak. Sa mga nakaraang taon, naranasan niya ang hindi mabilang na mapanganib na bagay na higit pa rito, ngunit ligtas siyang nakaligtas. Sigurado akong ganito rin ang mangyayari sa pagkakataong ito. Tahimik siyang nag-isip sa kanyang puso. Ngunit kahit na siya mismo ay hindi napagtanto na sa mga nakaraang taon, sobra-sobra na pala ang kanyang isinakripisyo para sa kanya. Noong unang iniwan siya ni Gabi para pumunta sa ibang bansa, para sa kanya, napakalaking gulat. Dahil sa kanya, uminom siya para pagaanin ang kanyang kalungkutan at natulog sa bar gabi-gabi. Sa bilog ng mga kaibigan, walang sinuman ang makakapagpayo sa kanya. Ang paglitaw ko ang humila sa kanya palabas ng lusak. Sa pag-alaala sa mga araw na iyon na naguguluhan at nagkukunwari, nakakatawa rin kay Aegis Dimagiba. Naaalala niya noong unang nakilala niya ako, sinabi niya lang sa akin na umalis, ngunit hindi ako nagalit. Malambing lang akong umupo sa kanyang harapan at tinulungan siyang bumangon. Sabi ko, ayos lang. Mula ngayon, sasamahan kita. Naninikip ang puso ni Aegis Dimagiba. Nasasaktan siya kaya hindi siya makahinga. Kailan naging kasing halaga ni kuya ang posisyon sa kanyang puso? Ang mga salitang sinabi ko sa kanya bago pumasok sa operating room, bawat eksena ay lumitaw sa kanyang isipan tulad ng isang sumpa na nagpapahirap sa kanya na kumalma. Bakit niya nararamdaman ito? Ang mga salitang sinabi ko ay parang nagpapaalam sa kanya. Biglang itinulak ang pinto ng operating room. Inalis ng doktor ang kanyang mask at dahan-dahang lumabas. Tiningnan niya si Aegis Dimagiba na may mabigat na ekspresyon. Aegis Dimagiba, ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na si kuya, dahil sa reaksyon ng pagtanggi sa panahon ng operasyon ay iniligtas na, ngunit hindi ito epektibo at namatay bago ang operasyon.
Bago ang operasyon, sinabi mong kahit anong mangyari, dapat mong tiyakin ang kaligtasan ni Gabby. Huwag kang mag-alala, ang operasyon kay Gabby ay napakatagumpay. Hindi narinig ng malinaw ni AFS Dimagiba ang kanyang sinabi pagkatapos noon. Patuloy na tumutunog sa kanyang tainga ang, si Kuya ay hindi epektibong nailigtas at namatay. Ano ang ibig sabihin ng namatay? Sinabi niya na nawala na si Kuya. Nakaramdam lang si AFS Dimagiba ng kidlat sa kanyang ulo na nagpapagulo sa kanyang panloob na organo. Imposible, talagang imposible. Na parang baliw, sumugod siya sa harap at hinawakan ang kwelyo ng doktor na may pulang-pula ang mga mata na parang lalabas na ang dugo. Anong sinabi mo? Umalis na si Kuya. Sino ang nagsabi sa'yo? Natakot ang doktor sa kanyang reaksyon at patuloy na humihingi ng paumanhin. Paumanhin, AFS Dimagiba. Ginawa namin ang aming makakaya. Pakiusap, kumalma ka. Halos tuluyan na siyang nawala ng bait. Kuya, gusto ko siyang lumitaw sa harap ko ngayon din. Malinaw na nangako ka na magiging maayos si Kuya kapag nag-operasyon. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit? Kung may mangyari kay Kuya, ililibing ko ang buong ospital na ito kasama niya. Pagkatapos sabihin iyon, itinulak niya ang lahat at dumiretso sa operating room. Sa malamig na operating room, nakakatakot ang puting ilaw. Ang mga doktor at nurse ay nakakubli sa isang sulok na pinapanood si AFS Dimagiba na galit na nanginginig. Hindi rin nila inasahan na mabibigo ang operasyon na ito. Lalo na hindi nila inaasahan na ang taong hindi interesado sa akin ay magagalit ng labis nang malaman niyang namatay ako. Hindi ba sinabi na ang pinakamahalagang tao sa kanya ay si Gabby? Bakit ngayon matapos ang operasyon, hindi niya man lang sinulyapan ito? Dahan-dahang lumapit si AFS Dimagiba sa kama ng operasyon na natatakpan ng puting kumot. Mabigat ang kanyang mga paa na parang tingga. Hindi niya naisip na balang araw ay mahahanap ko ang aking sarili sa sitwasyong ito. Nang makita niya ang katawan na natatakpan ng puting kumot, iyon si Kuya. Hindi niya alam kung kailan siya naging kasing halaga. Naaalala pa niya noong una niya akong nakilala, bilugan ang aking mukha. Kapag nakangiti ako, mayroon akong 2 maliliit na dimples. Sumugod ang matinding sakit sa kanyang puso na parang lalabas na ito. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumutunog ang isang pangungusap. Umalis na si Kuya. Sa wakas ay hindi na nakayanan ang napakalaking bato sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at dumura ng dugo. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Samantala, sa ibang mundo, dahan-dahan akong nagigising. Tila nakatulog ako ng napakatagal. Sa aking panaginip, nawalan ako ng taong pinakamamahal ko at pagkatapos ay nakasama ako ng ibang babae sa loob ng 5 taon. Napakatagal ng 5 taon. Napakatagal kaya halos hindi ko na nakayanan. Sa wakas, nang makumpleto ko ang aking misyon at ganap na nakabalik sa aking mundo, kasabay ng isang sinag ng liwanag na pumasok sa aking silid, idinilat ko ang aking mga mata at tumingin sa aking pamilyar na silid. Ang puno ng China sa labas ng bintana ay naging dilaw na, at ang mga bulaklak sa aking windowsill ay matagal nang natuyo. Talagang nakabalik na ako. Medyo nasasabik ako. Tumalon ako mula sa kama. Naaalala ko na sinabi sa akin ng sistema sa huli na matagumpay ang aking misyon, kaya nabuhay na rin muli si Winnie. Sa pag-iisip nito, nasasabik ang aking puso na parang lalabas na ito. Dali-dali akong lumabas ng silid na tinatawag ang pangalan ni Winnie. Winnie! Winnie! Nasaan ka? Sa pag-iisip na makita si Winnie, sabik ako na halos hindi ko napansin ang kahit ano. Ngunit naghanap ako ng napakatagal at hindi ko pa rin nakikita si Winnie. Kinuha ko ang aking cellphone para tawagan si Winnie, pero walang sumasagot. Sa pagtingin sa walang laman na silid, ang aking masayang puso sa sandaling ito ay biglang lumamig. Niloloko ba ako ng sistema, o ang lahat ba ay isang panaginip? Walang sistema at Winnie ay hindi nabuhay muli. Nanghihina akong bumagsak sa lupa. Hindi ko mapigilang umiyak. Bakit? Bakit ako ginaganito ng langit? Totoo ba na panaginip lang ang lahat? Ngunit bakit napakamakatotohanan ang mga alaala sa loob ng 5 taon? Hindi ako naniniwala. Pakiramdam ko ay kinuha na ang aking kaluluwa. Kung hindi mabubuhay muli si Winnie, mas gugustuhin kong mabuhay magpakailanman sa aking panaginip at ayaw kong magising.
Hindi bababa sa ganitong paraan, maaari ko pa ring makita ang kanyang ngiti. Sa sandaling ito, nais kong bumalik sa mundong iyon na malinaw na hindi sa akin kahit na doon, ang aking puso ay puno ng pag-asa. Sa pag-iisip na magpaalam sa Ines di Magiba sa huling pagkakataon, paumanhin sa sinabi ko sa kanyang hindi ko siya mahal. Pero sa katotohanan, sa nakaraang 5 taon, sinamahan ko siya at palihim siyang pinangalagaan sa pamamagitan ng isang hindi katotohanan. Marahil hindi niya malalaman habang buhay kung gaano ko siya minahal. Pero sa sandaling ito, hindi ko na kailangang pigilan ang aking damdamin. Kung mayroong talaga, kahit ganoon may pag-asa pa rin akong mabuhay. Si Winnie ang nag-iisa kong pamilya. Nagkakilala kami sa ampunan at sabay kaming lumaki. Para sa akin, si Winnie ang buong mundo ko. Nakaramdam ako ng sobrang lungkot na parang naranasan ko ulit ang kamatayan ko. Hindi ko malilimutan ang imahe ni Winnie na puno ng dugo sa aking mga braso noong nagkaroon ng aksidente. Kung hindi dahil iniligtas niya ako, hindi siya masusugatan. Kasalanan ko ang lahat. Napayuko ako sa sahig at umiyak ng walang pigil. Kung hindi siya mabubuhay muli, bakit niloko ako ng sistema sa ganitong paraan? Nagbibiro ba siya sa akin? Binigyan niya ako ng pag-asa at pagkatapos ay tuluyang winasak ito. Kung gusto ng sistema na makita akong umalis sa sakit, gagawin ko iyon. Tumayo ako mula sa sahig at pumunta sa mesa. Kinuha ko ang kutsilyo na panghiwa ng prutas. Sa totoo lang, napagdesisyonan ko na ito mula pa noong namatay si Winnie. Ito ay hanggang sa huling sandali na nagpakita ang sistema at binigyan ako ng bagong pag-asa na pansamantalang pinabayaan ko ang ideyang ito. Ngayon, oras na para sumama ako kay Winnie. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa sandaling pupuwersahin ko na ito, biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo? Ang pamilyar na boses ay tumunog na nagpatahimik sa akin. Natakot akong dumilat at tumingin sa pintuan. Sa sumunod na segundo, nahulog sa lupa ang kutsilyo sa aking kamay. Ito talaga si Winnie. Katulad pa rin siya nang nakita ko 5 taon na ang nakalipas, maliban na ang kanyang mukha ay may bahagyang malamig na ekspresyon. Ang sikat ng araw na sumisikat sa kanyang mukha ay parang may gintong tabing na nagmumukha siyang isang diyosa na bagong dating sa mundo. Hindi pa ako naging ganito kasaya. Tumakbo ako papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Winnie! Ikaw talaga. Saan ka nagpunta? Alam mo ba kung gaano kita na-miss? Bago pa man ako magtanong pa, ang makinis at payat niyang mga kamay ay dahan-dahang itinulak ako palabas sa kanyang yakap. Tiningnan niya ako na may banayad ngunit malayo na mga mata. Ginoo, sino ka? Bakit ka nandito sa bahay ko? Sa kabilang bahagi sa ospital, nagising si Ines di Magiba ng gabi. Nawalan siya ng malay dahil sa sobrang galit. Dinagdagan siya ng doktor at wala ng problema. Tahimik ang ospital. Dumilat siya. Sa kanyang harapan, agad na lumitaw ang pagod na mukha ng kanyang katulong. Agad siyang bumangon at malakas na tinawag ang katulong. Nasaan si kuya? Dalhin mo ako kay kuya. Nagmamadaling lumapit ang katulong at walang magawa na umaalo. Ines di Magiba, wala na si kuya. Tumawa si Ines di Magiba ng malamig. Ang kanyang malalalim na mata ay puno ng kahulugan. Maglakas loob ka pang magsinungaling sa akin. Lumayas ka. Pagkatapos niyang sabihin iyon, itinaas niya ang kanyang kumot at nagtangkang bumangon sa kama. Ang katulong ay naglakas loob na humakbang at pigilan siya. Ines di Magiba, pakiusap tanggapin mo ang katotohanan. Namatay na si kuya. Pumanaw na siya sa operasyon sa puso. Hindi na siya nailigtas. Ines di Magiba, anong nangyayari ba talaga sa iyo? Simula pa noong una, dapat mo nang isipin ito. Higit pa rito, ang pinakamahalagang tao sa iyong puso ay si Gabi. Ngayon, malusog na siya. Hindi ba sapat na iyon? Biglang natauhan si Ines di Magiba. Tama, anong ginagawa niya? Hindi ba't ito ang inaasahan niya? Kahit gaano kagaling ang sinabi ng doktor sa operasyon, ang transplant ng pinakamahalagang organ sa katawan, ang pagtitiwala sa mga makina na magpapatuloy na mabuhay, ay isang pakikipagsapalaran. Kaya, lahat ng mga pagkakamali na ito ay walang kinalaman sa ospital o sa doktor. Ito ay siya mismo, dahil kay Gabi, na pinilit kong mag-donate si kuya.
Siya mismo ang nangakong magpapakasal sa akin at umatras sa huling minuto na nagdulot sa akin ng labis na paghihirap. Ito ay siya mismo ang pumatay kay kuya. Ang taong dapat managot ay iba. Nanghihina siyang humiga sa kama, biglang naalala ang regalo na ibinigay ko sa kanya bago ako pumunta sa operating room. Ito ang sorpresa na inilaan ko para sa kanya. Dahil dito, agad niyang inutusan ang katulong na dalhin ang kahon. Sabik niyang binuksan ang kahon, ngunit hindi niya inasahan na ang nasa loob ay isang recorder lamang. Nanginginig niyang kinuha ang recorder. Ang kanyang buong katawan ay hindi mapigilang manginig. Maaari bang ang nasa loob ay ang huling mensahe na iniwan ko sa kanya? Sa pag-iisip sa aking boses, hindi niya napigilang makaramdam ng sakit. Pagkatapos ng mahabang paghahanda sa isip, sa wakas ay pinindot niya ang buton na play. Gabi, sobra ka talagang mahal ni Ms. Dimagiba. Isang mamahaling pulseras na sinabi niya na ibibigay niya agad sa'yo. Sa sobrang sakit ng puso niya, gusto niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa'yo. Tama ka na, dati sinabi mo na kapatid mo lang siya at pupunta ka sa ibang bansa, kasama ang dati mong girlfriend. Bilang resulta, nang marinig lang ang dati mong girlfriend na may sakit ka sa puso, tumakbo agad siya. Tanging si Ms. Dimagiba lamang ang hindi umalis. Sobrang dami niyang ginawa para sa'yo, kahit bato ang puso mo, iinit pa rin. Hindi mo na ba siya ituturing na kapatid? Bakit hindi nalinlang din kayo? Ang kapatid lang ay isang dahilan. Ang gusto ng tao ay ang hindi niya makukuha. Kung hindi ako magiging ganito, paano ako magiging unattainable crush niya? Hanggat pinananatili ko siyang naghihintay, mamahalin niya ako magpakailanman. Mas maganda ito kaysa makasama siya. Siyempre. Sino ang makukumpara kay Ms. Dimagiba sa mundong ito? Ginagamit ko lang ang babaeng iyon para pagsiselosin si Ms. Dimagiba. Tingnan mo, hindi ba nagdurusa at nangulila sa akin si Ms. Dimagiba sa mga nakaraang taon? Napakahusay mo. Gabi, huwag kang sosobra. Narinig ko na ikakasal na si Ms. Dimagiba sa kuya dahil sa puso mo. Kung ikakasal sila, mawawala ng saysay ang lahat ng plano mo. Nagtitiwala si Gabi at sinabi, masusukat ko ito. Higit pa rito, hindi naman ako mahalaga kay Ms. Dimagiba. Noong mga nakaraang araw, sinubukan kong patayin ang aking sarili ng 3 beses at sinampal niya ang taong iyon ng 30 beses. Ngayon itinapon ko ang pulsera sa dagat. Hindi siya nagdalawang isip na sipain siya sa tubig at hanggang ngayon hindi pa siya lumalabas. Marami akong paraan para pahirapan siya. Huwag kayong mag-alala, hindi ko sila hahayaang magpakasal. Ang boses ni Gabi sa sandaling ito ay tila napakalayo. Paulit-ulit na pinakinggan ni Ms. Dimagiba ang recording. Hinawakan niya ng mahigpit ang recorder. Namumuti na ang mga buko ng kanyang mga daliri. Nakakatawa. Sobrang nakakatawa. Lumalabas na ang lahat ay isang pagsasabuatan. Para lang magawa niyang mamatay para sa kanya, gumawa siya ng ganitong mga bagay. Hindi niya ba alam na sa pagmamahal niya para sa kanya noong una, sapat na para mahalin at alagaan siya habang buhay? Hindi niya ba alam kung gaano siya nagdusa pagkatapos siyang iwan para pumunta sa ibang bansa? Gayunpaman, sa paningin ni Gabi, hindi siya mahalaga. Sobrang tanga niya na pinaniwalaan siya. Sa pag-alaala sa nakaraan dahil sa kanya, inutusan niya ang bodyguard na sampalin si kuya ng 30 beses, at noong gabing iyon, hindi niya pinansin ang panganib sa kanyang buhay at hinayaan siyang bumabad sa dagat sa loob ng 3 oras. Anong klaseng kriminal, anong klaseng demonyo siya para magawa ang ganitong mga bagay sa kanya? Halos nabaliw na si Ms. Dimagiba. Ang mas nakapagpabagsak sa kanya ay ang kuya ay palaging naunawaan ng mali at mali ang trato, ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng kahit na anong pagrereklamo. Anong walang kwentang tao siya? Isa talaga siyang bastos. Mahigpit na hinawakan ni Ms. Dimagiba ang kanyang kamay at malakas na sinuntok ang dingding sa kanyang harapan. Agad na dumaloy ang dugo sa dingding. Pero kahit ganoon, parang hindi niya naramdaman ang sakit. Patuloy niyang sinuntok ng malakas. Ay, kung maibabalik niya lang ang oras, hindi niya hahayaan na mangyari ang mga katulad na bagay. Ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos niyang bumalik mula sa ospital, si Ms. Dimagiba ay tila nawalan ng kaluluwa. Inililinis ng katulong ang mga gamit na iniwan ko at sa wakas ay natauhan siya. Huminto ka. Sino ang nagpahintulot sa iyong galawin ang mga gamit niya?
Natakot ang katulong at agad na ibinalik ang mga gamit sa dati nitong lokasyon. Tumawag si Gabi at sinabi niya na wala nang gamit ang mga gamit ng patay sa bahay, kaya inutusan niya kaming linisin ang mga ito. Ang malamig na tingin ni Emes. Dimagiba ay dumaloy na parang matalim na talim. Hindi pa oras para siya ang mamuno sa bahay na ito. Mula ngayon, kung wala akong utos, walang sinuman ang pahintulutang galawin ang mga gamit ni Kuya. Naiintindihan? Tumango ang lahat. Pagkatapos humiwalay ang katulong, mag-isang pumasok si Aphias Dimagiba sa aking silid. Ito ang silid na inihanda para sa akin pagkatapos niyang magdesisyon na magpakasal sa akin. Dahil nagmamadali siyang naghanda o kaya hindi siya sinasadya, ang pag-aayos sa silid ay napakasimple. Sa totoo lang, ilang araw lang ako nanatili, kaya hindi rin ako gaanong damit. Umupo si Aphias Dimagiba sa aking kama. Nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang puso. Hindi niya mapigilang alalahanin ang mga sandali na magkasama kami. Lumalabas na napakatagal na pala ang nakalipas. Dati ay matagal na akong tumatak sa kanyang buhay at naging isang mahalagang bahagi na. Kaso, masyado siyang mabagal mag-react na hinayaan niyang mawala ako. Sa mga sumunod na araw, palagi siyang nagkukulong sa aking silid at ayaw lumabas. Kahit sino pa ang naghanap sa kanya, hindi niya ito nakikita. Tumawag ang mga kaibigan niya sa maraming pagkakataon, ngunit hindi niya pinansin. Ang taong pinakatinatarantahan ay si Gabi. Simula noong matapos ang operasyon, hindi pa siya binibisita ni Emes Dimagiba. Ito ay napaka-abnormal. Sa nakaraan, kahit na siya ay may sakit, alalang-alala pa rin siya at palaging nasa tabi niya. Sa pagkakataong ito, sumailalim siya sa isang malaking operasyon, gayunpaman hindi siya dinalaw ni Emes Dimagiba. Anong nangyayari? Hindi maintindihan ni Gabi. Gusto niyang tumawag sa kanya, ngunit hindi pa rin ito sinasagot ang kanyang mga tawag. Nangyari na ang sitwasyon sa puntong ito, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Hindi kaya may alam na siya? Sa pag-iisip nito, sinubukan niyang kumalma. Kung alam na niya ang katotohanan, ano ang dapat niyang gawin para mapagbago ang kanyang isip? Napakatagal na niyang minahal, kaya hindi siya basta-basta magpapalit. Pero kung nagbago na siya ng isip, ano na ang mangyayari? Kung hindi, bakit hindi niya siya dinalaw ng ganito katagal? Ayos lang, kahit na nagkamali siya, basta't magsabi lang siya ng ilang matatamis na salita, mapapatawad niya siya. Ganito ang nangyari noon at sigurado akong magiging katulad din ito sa pagkakataong ito. Sa pag-iisip nito, nagdesisyon siyang pumunta sa bahay ng mga Dimagiba. Totoo ngang nagpanik siya. Huminto ang kotse sa labas ng mansyon ng mga Dimagiba. Nagmamadali siyang bumaba. Bago pa man siya batiin ng katulong, dumiretso na siya sa itaas. Dimagiba, nasaan ka? Bakit hindi mo ako binisita? Sumigaw siya sa buong villa, pero hindi niya nakita si Enes Dimagiba. Sa huli, sa gabay ng ibang katulong, dumating siya sa pintuan ng aking silid. Sa pag-iisip tungkol sa akin, biglang nakaramdam ng sakit si Gabi sa kanyang puso. Ang puso na tumitibok ngayon sa kanyang dibdib ay ang puso ko. Huwag kang magtaka na nang naisip niya ako, hindi niya mapigilang manginig. Ang kumatok siya sa pintuan, ngunit walang sumasagot. Sa mga nakaraang taon, palagi siyang tinatrato ni A.S. Dimagiba tulad ng isang kayamanan. Hindi pa siya kailanman napabayaan. Medyo hindi siya masaya. Kumatok siya sa pintuan ng mas malakas. A.S. Dimagiba, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka. Bakit ayaw mo akong makita? Anong nangyari ba? Hindi kaya dahil lang sa nagkaroon ng aksidente si Kuya ay gusto mo na akong sisihin? Alam kong nagagalit ka dahil namatay si Kuya, pero hindi naman natin kasalanan. Kasalanan yun ng doktor. Bago pa niya matapos ang kanyang sinabi, bumukas na ang pinto. Ang kapaligiran sa paligid ay kasing lamig ng yelo. Mas nakakatakot pa ang ekspresyon ni Elis Dimagiba. Hindi inasahan ni Gabi na kakausapin siya ni Elis Dimagiba ng mahigpit. Hindi pa niya nakikita ang panlalamig at di pag-aalala. Ang malamig na mga mata na iyon ay nakatahimik kay Gabi sa loob ng ilang sandali bago siya bumalik sa kanyang sarili. Nanginginig siyang lumapit at nagtangkang hawakan ang kanyang kamay, ngunit agad na binawi ang kanyang kamay. Ang kamay ni Gabi ay tumama sa dingding, nasasaktan siya na hindi niya mapigilang kumunot. Nawala ang lahat ng pagpapasensya sa sandaling iyon.
Hindi niya nasisiyahang tiningnan si Aries Dimagiba. Ano ang ibig mong sabihin? Ngayon nagagalit ka sa akin para sa isang outsider. Hindi kaya gusto mo na si kuya? Biglang natauhan si Aries Dimagiba. Kinailangan niyang magtagal para matunaw ang pangungusap. Nagugustuhan niya ba si kuya? Nagugustuhan niya ba siya? Siguro sa mga pagkakataong lumalapit siya sa kanya, sa hindi tumitigil niyang pagsama, sa mga sandali na handa siyang isuko ang lahat ng dignidad para sa kanya. Mahal ko na siya, ngayon lang siya nakatitiyak na masabi ang pangungusap na iyon. Tama, matagal ko na siyang mahal. Tumingala si Aries Dimagiba para muling tiningnan si Gabby. Mahal ko siya. Ang marinig ang tatlong salitang iyon, narinig ni Gabby ang pinakanakakatawang biro. Malungkot siyang tumawa, hindi niya matanggap sa galit. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Paano mo siya magugustuhan? Malinaw na ako ang mahal mo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, sumugod siya patungo sa kanya, nagtatangkang yakapin siya. Ngunit mas mabilis ang kanyang pagkilos at malamig siyang itinulak ang malayo. Sapat na, alam mo mismo ang iyong mga ginawa. Ayaw kong magsalita ng mahigpit, ngunit umaasa akong hindi na kita muling makikita. Natahimik siya. Kinagat niya ang kanyang labi, sinusubukang tanungin. Ano ang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ayaw nang magsalita si Aries Dimagiba pa, diretso niyang kinuha ang recorder at pinatugtog ang recording. Nang umalingaw-ngaw ang kanyang boses, nagbago ang ekspresyon ni Gabby. Na parang baliw, sumugod siya para kunin ang recorder habang nagpapaliwanag. Hindi iyon ang ibig sabihin. Pakinggan mo ang aking paliwanag. Ngunit malinaw na ayaw nang magsayang pa ng oras si Aries Dimagiba. Malamig siyang suminghal at direktang isinara ang pinto. Nang makita ang saradong pinto, umiyak si Gabby na parang umuulan. Napakalakas ng kanyang sigaw. Hindi. Dinadaya mo ako. Mahal kita. Malinaw na napakatagal mo na akong minahal, paano mo siya magugustuhan? Tila napagtanto ang kanyang problema, nagsimula na naman siyang humingi ng tawad. Paumanhin, kasalanan ko. Aries Dimagiba, hindi ko dapat ginawa iyon. Ako lang ang masyadong nagmamahal sa iyo, kaya naisip ko ang paraang iyon. Alam mo ba kung gaano ako katakot mawala ka? Paumanhin, mahal kita. Maaari ba nating simulan muli? Hindi pa ako nakaramdam ng ganito katakot. Alam niyang totoong galit na si Aries Dimagiba sa pagkakataong ito. Dati, kahit na ano pa ang kanyang gawin, hindi siya kailanman tinatrato ng ganito. Lumalalim ang gabi. Kahit na anong pagsusumamo ni Gabby, hindi siya lumabas para makita siya kahit isang beses. Para sa taong tulad niya, kapag nagmamahal siya, maaari kang itaas sa langit, kapag hindi kanya mahal, maaari kanyang sipain pababa sa impyerno. Marahil ay napagod na kakaiyak, alam ni Gabby na hindi na niya siya makikita, kaya kailangan niyang umalis. Sa kabilang panig, tiningnan ko si Winnie na pamilyar ngunit malayo sa aking harapan. Parang nababaliw ako sa sakit. Hindi ko akalain na mabubuhay muli si Winnie, ngunit ang dapat kong bayaran ay kalimutan niya ako. Tinitingnan ako ng taong nasa aking harapan na walang anumang damdamin sa kanyang mga mata, tanging ang pagiging magalang at paglayo. Hindi ko tanggap na magtanong ulit. Hindi mo talaga ako maalala? Sian mo ako? Kumunot ang noo ni Winnie at nag-isip ng matagal ngunit umiling pa rin. Paumanhin, tila hindi talaga kita kilala. Naramdaman ko lang ang pagtusok ng sakit sa aking puso. Paano niya ako hindi makikilala? Magkakilala kami mula pagkabata, ang tanging kamag-anak. Nangako kaming magsasama habang buhay. Bumangon ako at umupo sa kanyang harapan, sinusubukang tulungan siyang alalahanin ang nakaraan. Winnie, pag-isipan mong mabuti, nagkakilala tayo sa ampunan. Ako noon ay 10 taong gulang pa lamang at inaapi ng ibang mga bata sa ampunan. Ikaw ang nagtanggol sa akin. Sa mga araw na iyon, araw-araw akong nagugutom at ikaw rin ang nagtatago ng cookies para sa akin. Pagkatapos noon, nagtapos kami sa kolehiyo at nagtrabaho ng magkasama. Nangako kami na pagkatapos ng Chinese New Year ay magpapakasal kami at magsasama habang buhay. Hindi mo maalala ang mga bagay na ito. Tinitingnan ni Winnie ang lalaki na umiiyak sa kanyang harapan. Hindi niya maintindihan kung bakit nasasaktan siya sa kanyang puso. Sinubukan niya na alalahanin ang mga alaala na kanyang binanggit, ngunit anuman ang gawin niya,
ito ay isang blanko. Maaari bang totoo na kilala niya ako, ngunit bakit hindi niya maalala ang kahit anong nakaraan? Kahit ang aksidente na sinabi niya, hindi pa rin niya naalala. Kung tunay man, hindi ko alam kung sino ang aking pakialaman dito. Ginoo, pagkabigkas ko sa kanya. Paumanhin, hindi kita kayang alalahanin. Umatras ang lalaki at umiling sa hindi pagsang-ayon sa mga sinabi ko. Hindi, sagot niya. Kailangan mong maalaala. Kailangan kong ibalik ang Winnie ko. Tumayo si kuya, hawak ang magkabilang kamay ko, habang tumutulo ang mga luha sa mga mata niya. Kilala kita, Winnie, nagkasama tayo noong bata pa tayo. Nagkukunot ang aking mga noo sa naguguluhang boses, habang sinabi ang mga salitang hindi ka kayang alalahanin. Napagtanto ko na dapat na ako ay nagpakita bilang isang nakakaawa sa harap ng tao, kaya ako ay binawi, kinuha ang aking mga kamay, naglinis ang aking lalamunan at nagbasa ng mga salita na hindi ko tunay na kilala sa iyo. Kinuha at niyakap ni kuya ang mga kamay ko, ngunit gumamit ako ng mas maraming dahilan upang makalabas sa kanyang mahigpit na yakap. Patawarin mo ako, hindi kita mahal sa ganung paraan. Dapat kang umalis, bago pa ang asawa ko. Tumakbo sa direksyon ng kusina, iniwan si kuya na nawasak at nawala ng pag-asa. Sige, naghihintay ako sa iyo, hindi mahalaga kung gaano katagal, ikaw pa rin ang mahal ko. Naglakad ako sa pinto, sinilip siya na si Winnie pa rin hanggang ngayon, bago ko buksan ito at lumabas ng kanilang bahay. Pumunta ako sa isang coffee shop sa kanto, para umorder, nang biglang tumawag ang aking nanay. Anak! Mabuti at sinagot mo na ang aking telepono. Inalala kita dahil sa nangyari doon, sana ay malayo na ako sa kanila. At ikaw sa trabaho, huwag ka masyadong nagmamadali, malalaman mo yun? Sige, yun lamang, inaabangan kong makabalik ka dito. Pagkatapos ibaba, ako ay umorder ng kape at pumunta sa opisina. Sa Dimagiba Company. Sinusundo ni Engles Dimagiba ang isang kahon at sumakay sa kotse. Maaari ka nang umalis, saad niya habang patuloy na nakatingin sa kahon na nasa kanyang kandungan, ginulat niya na hindi kailanman narinig na ganoon siya magsalita, na may walang damdamin na tunog, kahit na ang kaunting bakas ng sakit sa isang lalaking hindi niya lubusang maintindihan. Pinaghandaan ni Engles Dimagiba at sumakay sa kotse na papunta sa puntod ni kuya, sa itaas, bago magkaroon ng katapusan, ay nakita siya, binuksan ang kahon na pinamimigay niya, at ang kanyang tawa. Pagkatapos ito, nakita ng lahat na si Engles Dimagiba, na dating isang anghel, ay nawala na. Sa mga kasunod na buwan, lahat ng tao na nakasama ni Engles Dimagiba sa huling, maayos na natapos at nagsimula ulit ng mas magandang buhay na tinatamasa ang kanyang tunay na kaligayahan. Nagkaroon ako ng kaunting alaala. Lahat ng ito. Ano ba talaga? Nang makita ko na hindi niya ako maalala, napilitan akong pansamantalang sumuko. Basta't nabuhay siya muli, hindi mahalaga kung pansamantalang hindi niya ako maalala. Matagal pa ang mga araw sa hinaharap. Sasamahan ko siya at dahan-dahang pupunan ang nawalang mga alaala namin. Sa pag-iisip nito, muli akong nakaramdam ng ginhawa. Naghintay ako ng 5 taon, hindi ako natatakot na maghintay ng 5 taon pa. Ngunit sa hindi malamang dahilan, biglang lumitaw sa aking isipan ang mukha ni Engles Dimagiba. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya ngayon. Siguro nalaman na niya ang aking kamatayan. Hindi ko alam kung paano siya mag-react. Siguro may kaunting pagsisisi siya. Tutal, sinamahan ko siya sa loob ng 5 taon. Sa kwarto, nakaramdam si Engles Dimagiba na nawala ng kulay ang lahat. Hindi niya inakala na balang araw ay mawawala niya ako. Lalong hindi niya inakala na ang pagkawala ko ay magdudulot sa kanya ng labis na sakit. Pakiramdam niya ay malapit na siyang hindi makahinga. Lumalabas na mahal niya ako at sobrang lalim ng pagmamahal niya. Kung naibabalik lang ang oras, tiyak na hindi siya pipili ng ganito. Tratatuhin niya ako ng mabuti at gagamitin ang lahat ng kanyang mayroon upang bayaran ako. Ngunit ngayon, kahit gaano pa siya magsisi, wala na itong saysay. Naaalala niya ang mga salitang sinabi ko sa kanya, na pumunta ako sa mundong ito para sa kanya. Ngayon ay wala na ako sa kanyang mundo. Halos wala na siyang dahilan para magpatuloy na mabuhay. Tiningnan niya ang madilim na langit sa labas ng bintana. 3 araw na siyang hindi kumakain o umiinom, kaya sa sandaling ito ay medyo malabo ang kanyang kamalayan. Hindi niya mapigilang buksan ang bintana.
Ang malamig na hangin ay humihip na nagpapanginig sa isang tao, ngunit tila wala siyang nararamdaman. Determinado siyang humakbang sa windowsill. Sa sandaling ipipikit na niya ang kanyang mga mata, isang boses ang biglang tumunog sa kanyang isipan. Kumusta, mayroon kang isang misyon. Basta't makumpleto mo ang misyon, maaari kang manatili sa mundo ni Kuya. Gusto mo bang kumonekta sa sistema at simulan ang misyon? Ang mga hindi pamilyar na salita ay agad na nagpatahimik kay Ms. Dimagiba. Maaari bang si Kuya ay hindi talaga patay? Siya ay pumunta lamang sa ibang mundo. Agad siyang nagtanong, anong misyon? Sumagot ang sistema sa isang mekanikal na paraan, gawin kang mahalin ni Kuya sa loob ng 3 buwan. Napakasaya ni Ms. Dimagiba sa kanyang puso. Si Kuya ay talagang mahal na siya hanggang sa kaibuturan ng kanyang buto. Hindi ba napakadali ng misyon na ito? Sigurado na binigyan siya ng langit ng pagkakataon na makabawi sa kanya. Dahil dito, hindi siya nag-atubiling sumagot, sige, tinatanggap ko ang misyon na ito. Muling nagdagdag ng isang paalala ang sistema. Kung mabigo ang host sa misyon, babalik ka sa iyong mundo at mawawala ang lahat ng mga asset magpakailanman, walang natira. Hindi niya kailangang mag-isip tungkol dito at nilagdaan ang kontrata. Kung wala si Kuya, gaano man siya kayaman ngayon, ano ang saysay nito? Higit pa rito, naniniwala siyang hinding-hindi siya hahayaan ni Kuya na matalo siya. Ang mekanikal na boses ng sistema ay tumunog, matagumpay na nakonekta sa sistema. Nagsisimula ng countdown ng 3 buwan. Hinihiling ko ang tagumpay ng host. Pagkatapos ay may isang pagsabog ng nakasisilaw na liwanag. Ipinikit ni Ms. Dimagiba ang kanyang mga mata at tuluyang nawala ng malay. Nang magising siya, si Ms. Dimagiba ay nasa isang ganap na hindi pamilyar na mundo. Alam niyang ito ang mundo ni Kuya na binanggit ng sistema. Lahat ay totoo, hindi panaginip. Masaya siya na nagpatahimik ang kanyang isipan upang huwag pansinin kung bakit pumunta si Kuya sa kanyang mundo at paano siya bumalik sa kanyang mundo ngayon. Sa kanyang isipan ay may isang kaisipan lamang na matagpuan si Kuya. Sa tulong ng sistema, mabilis siyang nakarating sa ilalim ng aking bahay. Sa pag-iisip na malapit na niya akong makita, bigla siyang nakaramdam ng kaunting kaba, tulad ng isang babaeng malapit nang makilala ang kanyang kasintahan. Ang kanyang mukha ay hindi sinasadyang namula. Nakita ni Ms. Dimagiba na napakatawa niya. Kailan siya naging ganito kaingat? Sa kanyang mundo, siya ang paboritong anak ng langit at nakuha niya ang kanyang gusto. Ngayon, dahil sa akin, medyo nag-aalala siya tungkol sa kanyang mga nakuha at pagkalugi. Tumayo siya sa ibaba na naghihintay dahil sinabi ng sistema na ito ang paraan na dadaanan ni Kuya pauwi araw-araw. Hindi nagtagal, nakita niya ang pamilyar na figura na nagdadala ng isang bag ng mga prutas na papunta sa kanya. Pagkalipas lang ng ilang araw, mukhang mas malusog ako kaysa dati. Magaan ang aking mga hakbang at may ngiti sa aking mga labi, mukhang maganda ang aking kalooban. Lumapit si Ms. Dimagiba sa akin hanggang sa magkaharap kami. Siguro dahil hindi ko pinapansin ang daan, dumiretso ako sa kanyang yakap. Medyo nahihiya akong itinakip ang aking ilong habang humihingi ng paumanhin. Paumanhin, paumanhin. Nahulog sa lupa ang prutas sa aking kamay. Nakita ko lang na yumuko para pulutin ito, habang bumubulong, huwag kang mabasag. Ngayon ang mga paboritong uri ni Winnie. Sa tamang sandali na pinulot ko ang prutas at tumingala, nagtagpo ang aming mga mata. Natakot akong umatras ng ilang hakbang. Ms. Dimagiba? Bakit siya narito? Nang makita ang nagulat kong mga mata, parehong nagulat at masaya si Ms. Dimagiba. Sa likas na katangian ay gusto niya akong yakapin. Kuya! Bago pa man ako makapag-react, niyakap na niya ako sa kanyang mga bisig. Sa hangin ay ang pamilyar na amoy ng orange. Agad akong natauhan. Biglang lumakas ang aking puso. Ito talaga siya. Bigla ko siyang itinulak at may kaunting sama ng loob na sinabi, bakit ka nandito? Mukhang nasaktan si Ms. Dimagiba sa aking pag-ugali. Akala niya ay magiging masaya ako kapag dumating siya, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang kanyang reaksyon. Kuya, pumunta ako dito para hanapin ka. Hindi ka ba masaya? Inayos ko ang aking damit at malamig na sinabi, hindi ko alam kung paano mo ako nahanap, ngunit nagsimula na ako ng bagong buhay. Kaya, wag mo na akong abalahin pa. Paano ito mangyayari?
Bakit siya gumanti ng ganito? Medyo hindi makapaniwala si Elias de Magiba, ngunit sa lalong madaling panahon ay bumalik siya sa kanyang katinuan. Sa simula, dahil sa ibang tao, kinuha niya ang kanyang puso, pagkatapos ay nagsisi siya. Nagagalit pa rin siya sa kanya. Tama, sigurado siyang nagagalit. Sa pag-iisip nito, nagmadali siyang humingi ng tawad. Humihingi ako ng paumanhin, kuya. Dati ay kasalanan ko. Narinig ko na ang recording na ibinigay mo sa akin. Naiintindihan ko na ang mga nangyari noon ay naintindihan kita ng mali. Kaya ako narito para sabihin sa iyo na ang taong mahal ko sa aking puso ay palagi kang ikaw. Maaari mo ba akong patawarin? Basta't patawarin mo ako, gagamitin ko ang aking buong buhay upang bayaran ka. Maniwala ka sa akin, maaari tayong magsimulang muli. Nang marinig ang kanyang sinserong paghingi ng tawad, natuwa lang ako. Naiintindihan ko kung bakit siya pumunta sa aking mundo. Siguro katulad ko, nakakonekta siya sa sistema. Kahit na hindi ko alam kung ano ang kanyang misyon, sa ngayon ay wala na akong interes. Nagsimula na ang aking buhay. Ang Angels de Magiba at ang mga bagay sa sistema bago iyon ay lahat ng nakaraan. Higit pa rito, ang muling pagkabuhay ni Winnie ay may ilang kinalaman sa kanya. Ayaw kong lumampas. Pinalalahanan ko lamang si Angels de Magiba tapos na tayo. Hindi kita sinisisi, kaya hindi kailangang pag-usapan ang tungkol sa pagpapatawad. Sa sandaling mapagtanto mo ang katotohanan ni Gabi, umaasa ako na makikita mo ang tunay na kaligayahan. Ngunit kahit sino pa ang taong mahal mo, ang kaligayahan mo ay hindi ako. Pakiusap, huminto na kayo dito. Huwag mo na akong hanapin pa. Pagkatapos kong sabihin iyon, kinuha ko ang bag ng prutas at umalis. Sa likod, nanatili pa ring nakatayo si Angels de Magiba, naguguluhan pa rin. Hindi niya maintindihan kung bakit sa napakaikling panahon ay tila naging ibang tao ako. Akala niya kapag nagkita kaming muli, matutuwa ako tulad niya, o kaya isisihin niya ako sa mga nagawa ko sa kanya noon, pero wala akong sinabi. Sobrang lamig na parang hindi niya ako nakilala. Bakit kaya? Hindi maintindihan ni Angels de Magiba. Maaari niya lamang aliwin ang kanyang sarili na marahil ay masyado akong nagagalit at ayaw makipag-usap sa kanya. Basta't makuha niya ang kanyang kapatawaran, tiyak na tratatuhin ko siya tulad ng dati. Ang bagay na ito ay hindi dapat madaliin. Nagpakabait siya sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang simula pa lang ito. Hindi ba may natitira pang 3 buwan? Sa natitirang 3 buwan, tiyak na papayagan niya akong tanggapin siya. Matapos makipaghiwalay kay Angels de Magiba, nakaramdam pa rin ako ng kaunting pagkabahala. Tila hindi pa rin niya alam ang layunin ko sa pakikipagkaibigan sa kanya dati. Kung may kaugnayan sa akin ang kanyang misyon sa sistema, hindi ba't mula ngayon ay palagi siyang nasa tabi ko? Medyo nairita ako. Napakakomplikado ng aking damdamin para kay Angels de Magiba. Hindi ko nga rin masabi kung ano ang aking nararamdaman. Ayos lang, wag na natin itong isipin. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano maibalik ang alaala ni Winnie. Kinuha ko ang susi para buksan ang pinto at inilagay ang prutas sa mesa. Habang sinusuot ang aking apron, pumunta ako sa kusina. Winnie, ngayon bumili ako ng pinakagusto mong mangga. Magluluto na ako. Magpahinga ka na lang at kakain na tayo mamaya. Pagkatapos sabihin iyon, ang sumagot ay isang malinaw at malinis na boses ng lalaki. Kumusta, katrabaho ko si Winnie. Nasa labas si Winnie. Kailangan mong maghintay ng kaunti bago siya bumalik. Nagulat ako at tumalikod. Sa aking paningin ay isang matangkad at gwapong lalaki. Siya ay may pinong mukha. Kapag siya ay nakangiti, siya ay napaka-radiant. Agresibo niyang ipinakilala ang kanyang sarili, ako si Carlo. Dahil ngayon ay may isang proyekto na kailangan kong talakayin kasama si Winnie, pumunta ako dito. Kung hindi ka abala sa pagluluto ng hapunan, pwede kaming kumain sa labas. Magiging mas madali din para sa amin na pag-usapan ang mga bagay-bagay. Nanigas ang ngiti sa aking mukha. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa sandaling ito. Akala ko ay matatanggap ko ang katotohanan na kinalimutan na ako ni Winnie. Ngunit nang ang epekto ng butterfly ay talagang nangyari at nagdulot ng sunod-sunod na maliliit na kaganapan, nalaman ko kung gaano katakot ang aking paninibugho. Noon, hindi ako nag-alala kung paano ako tinatrato ni Angels de Magiba dahil hindi ko siya mahal.
Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam ako ng napakasakit na para bang piniga ako sa isang maasim na orange. Kahit ganoon, kailangan ko pa ring subukang umiti at sumagot, "Kumusta?" kasama ako sa kwarto niya. "Ako si Kuya." Tama, ngayon ang pagkakakilanlan ko ay hindi na kanyang kasintahan, kundi ang kasama niya sa kwarto. Sa pagkakakilanlan na ito, wala man lang akong karapatang magselos. Hindi nagtagal, bumalik si Winnie na may dalang bag ng mandarins. Nagsalita muna si Carlo, "Nandito ka na pala." Sinabi ko na huwag ka nang bumili pa. Hindi naman kailangang bumili pa ako ng mandarin. Mahinang humiti si Winnie. "Ayos lang." Pagkatapos sabihin iyon, nagtangkang umalis ang dalawa. Nang makita ang mga mangga sa mesa, nagbago ng bahagya ang mga mata. Lumingon siya para tiningnan ako at napansin ang pagkadismaya sa aking mukha. Sandali siyang natahimik at nagsalita pa rin. "Iwan mo na lang ang mga mangga. Kakainin ko sila mamaya." Agad akong lumingon para tiningnan siya. Biglang lumiwanag ang aking mga mata. "CJ, hihintayin kita." Sa wakas ay pinapahalagahan pa rin ni Winnie ang aking damdamin. Siya ay isang mabait na tao. Kahit nakalimutan niya na ang kaunting bahagi tungkol sa akin, napansin pa rin niya ang aking damdamin. Umiti ako habang isa-isang inilalagay ang mga mangga. Kumuha ako ng isang pack ng instant noodles, binuksan ito at niluto para kainin. Matagal na akong hindi nakakain ng instant noodles. Lumalabas na basta't kasama mo ang taong mahal mo, masaya ka na kahit na kumain ka ng instant noodles. Pagkagabi, bumalik si Winnie. Nakaupo ako sa sofa sa living room. Nang makita ko siyang bumalik, tumayo ako. "Masarap ba?" Tumango si Winnie habang naghuhubad ng kanyang mga sapatos at sumulyap sa bag ng noodles sa kusina. "Noodles lang ba ang kinain mo ngayong gabi?" Medyo nahihiya akong tumango. "Kumain na ako. Sobra na ito para sa akin." Higit pa rito, matagal na akong hindi kumakain ng instant noodles. Masarap din ang mga ito. Umiling si Winnie nang walang magawa. "Bakit puro noodles ang kinakain mo sa gabi? Sa susunod, araw-araw akong uwi para kumain, upang maiwasan kang maging kaswal." Nang marinig ang kanyang mga salita ng pag-aalala, biglang namula ang aking mga mata. Sa nakaraan, madalas niya akong sinisermunan sa ganitong paraan. Sa totoo lang, 2 taon lang ang tanda niya sa akin, ngunit siya ay mas matanda at responsable. Sa mga taon na magkasama kami, palagi niya akong inaalagaan. Gusto niya akong magsuot ng dagdag na damit para hindi ako magkasakit. Maghahanda siya ng gatas para sa akin araw-araw at magluluto ng mga pagkain na gusto kong kainin araw-araw. Bago siya pumanaw, wala akong alam sa pagluluto. Ngunit sa 5 taong iyon sa tabi ni Eves de Magiba, natutunan ko ang lahat ng mga kasanayan upang alagaan ang iba. Nakakagulat, naisip ko ulit si Eves de Magiba. Totoo na ang magmahal at mahalin ay isang siklo. Ang kalangitan ang makasalanang kamay na kumokontrol sa siklo na ito. Umiling ako para alisin ang kakaibang kaisipang ito sa aking isipan. Kinaumagahan, paglabas ko, nakita ko na naghihintay sa ibaba si Eves de Magiba. Tila matagal na siyang naghihintay, napakaraming hamog sa kanyang mahabang pilikmata. Ang kanyang hitsura ay kapansin-pansin at matangkad, ang kanyang mga pisikal na katangian ay pinong. Nakatayo sa ibaba ng gusaling ito, hindi siya umaayon sa kapaligiran. Nang makita niya akong lumitaw, sabik na kinuha ni Eves de Magiba ang agahan at pumunta sa akin. "Kuya!" Inilagay niya ang agahan sa aking harapan. Ang kanyang boses ay naglalaman ng kaunting pagsusumamo. "Ito ang lahat ng mga pagkain gusto mong kainin. Binili ko ang mga ito mismo." Nang makita ang agahan sa aking harapan, hindi ko napigilang maging masaya. Huminga ako ng malalim at muling seryosong sinabi, "Sinabi ko na sa iyo, huwag mo na akong hanapin pa. Bakit ayaw mo pa ring makinig?" Mukhang nasaktan si Eves de Magiba. Siya ay napakayabang at bihira niyang ipadama ang kanyang kalungkutan. "Gusto lang kitang tratuhin ng mabuti." Itinulak ko ang kamay niya. Sinabi ko na, hindi ko kailangan ang mabuti mong pagtrato. Eves de Magiba, sasabihin ko itong muli, hinding-hindi kita patatawarin dahil hindi ko kailanman sinisi ka. Tapos na ang mga nangyari noon. Ngayon nagsimula na ako ng bagong buhay. Umaasa ako na gagawin mo rin iyon, ayos ba? Ang aking boses ay may kaunting pagkaubos.
Sa pagkakataong ito, kahit na si Avis di Magiba ay napansin ito. Medyo napahiya siyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkadismaya. Kuya, hindi mo ako maintindihan. Maaari mo akong pagalitan, pwede mo akong kamuhian, pero maaari mo bang huwag akong bigyang pansin? Dati ay minamahal mo ako ng labis. Paano ka biglang naging ganito kalamig sa akin? Hanggang sa puntong ito, hindi ko na gustong magpanggap. Seryoso ko siyang tiningnan at isa-isang sinabi ang mga salita. Etes di Magiba, hindi kita minahal. Maaari kang umalis ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ako at naglakad papalayo. Hindi ako tumingin sa likod. Hindi kita minahal. Ang pangungusap na ito ay parang isang bangungot na sumisira kay Ms. di Magiba. Hindi niya na malinaw na makilala kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Imposible na hindi niya ako mahal. Bawat araw sa 5 taong iyon, bawat maliit na detalye ay hindi nagpapakita ng kasinungalingan. Sinabi niya ang mga salita sa galit, tama? Sinusubukan niya kung madali akong sumuko, Gilles di Magiba, tama? Hindi siya tumigil sa hipnotismo ng kanyang sarili at dapat ganito yun. Siya ay magkakaroon ng isang personal na pagpupulong kasama siya upang linawin ang lahat. Sa mga sumunod na araw, palagi kong nakikita si Aries di Magiba sa ibaba. Sinubukan ko na sadyang iwasan siya, kaya napakaliit ang mga pagkakataong makaharap ko siya. Hanggang dumating ang araw ng Pasko. Nakatakda akong makipagdat kay Winnie para sa hapunan sa isang restaurant dahil matagal ko nang pinaghahandaan ang hapunan na ito. Natakot akong tatanggihan ako ni Winnie. Kahit ngayon ay napakagalang niya sa akin, ngunit palagi siyang nagtatago ng distansya. Nang marinig ko ang kanyang pagsang-ayon sa aking paanyaya, natuwa ako. Dati sa tuwing Pasko, nagpapanggap siyang si Santa Claus para maghanda ng regalo para sa akin. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magbibigay sa kanya ng isang sorpresa. Dahil dito, nagsuot ako ng damit ni Santa Claus kaninang umaga. Hinihintay si Winnie na makarating sa restaurant. Ang kapaligiran ng gabing Pasko ay kahanga-hanga. Ang buong restaurant ay napuno ng masayang kapaligiran. Nang lumitaw si Winnie, hawak ko ang regalo at sumayaw sa kanyang harapan na may masaya at tawa. Pagkatapos kong sabihin, inalis ko ang peking balbas sa aking labi at ibinigay ang regalo sa kanyang harapan. Buksan mo at tingnan mo kung ano ang regalo na inihanda ko. Ngumiti si Winnie at binuksan ang kahon ng regalo. Sa loob ay isang scarf. Dahil hindi ako pamilyar sa pananahi, ang buong scarf ay baluktot at hindi maganda. Ngunit sa hindi malaman kung bakit, nang makita ni Winnie ang scarf, nakaramdam siya ng pagiging pamilyar at init. Tumawa siya, isinuot ito sa kanyang liig at magiliw na nagpasalamat. Salamat! Napakainit ng scarf. Nang marinig ang kanyang tawa, nakaramdam ako ng higit pang katamisan kaysa sa pag-inom ng pulot. Lumingon ako para umupo, ngunit hindi ko pinansin ang Christmas tree sa likod. Biglang bumagsak ang puno at kung saan ito nahuhulog ay diretso kay Winnie. Sa sandaling iyon, ang imahe ni Winnie sa araw ng aksidente ay lumitaw sa aking harapan. Ang kanyang maputlang mukha na puno ng dugo ay naging isang bangungot na umaaligid sa akin sa loob ng 5 taon. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko hahayaan na maulit ang trahedya. Nang hindi nag-iisip, sumugod ako patungo kay Winnie. Kasabay ng malakas na ingay, bumagsak ang Christmas tree, ngunit hindi ako nakaramdam ng sakit tulad ng inaasahan ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Matagal pa rin akong hindi nakabalik sa aking katinuan. Sa wakas, malambing akong itinulak ni Winnie. Kuya, ayos ka lang. Idinilat ko ang aking mga mata. Sa sandaling ito, nalaman ko na may isang taong nagprotekta sa akin noong bumagsak ang puno, kaya hindi ako nasaktan. Nagulat na sumigaw ang lahat, bilisan niyong tawagan ang ambulansya. May nasugatan. Hindi ko alam kung may panganib sa kanyang buhay. Sa pagtingin sa baba, nalaman ko na ang taong nakahiga sa lupa ay si Aries di Magiba. Kasama ang ingay ng mga tao, sa tabi ko, patuloy na tumutok ang ilaw sa operating room na may matinding at hindi inaasahan na pagbabanta. Ngayon, magulo ang naiwan. Sa ambulans, papunta sila Winnie na nagpakita ng pag-aalala sa kanya. Mayroong mga tanong sa kanyang mata. Sa sagot ko na may hindi, nagbabahagi ako ng matinding pakiramdam ng walang kabuluhan. Sa sandaling ito, ako rin ay bumalik doon sa nakaraan.
Nagdadasal lamang ako sa Panginoon dahil hindi karapat-dapat na magbago ng ganito na wala na sa amin. Ito ay ang nakatakdang misyon at wala akong magagawa. Ang mga salita na kung mahal mo ako, magpapakasal ka ba kay kuya, ang gumamot sa akin. Sila ay mga pangyayari at hindi dahil sa mga salita, sa kanilang mahihirap na paghihiwalay, umaasa lamang ako na makikita nila ang isa't isa, na mamahalin kung sino sila. Sa wakas, nangyari ito. Ang pagtatapos. Si Kuya at Winnie ay umupo, may paghihintay at kaunting sakit, umaasa na mapawi ang kanilang paghihirap na ang kanilang mga mata na naghihintay kay Ms. Dimagiba upang ipakita ng buo. Itong sinag ng pag-asa, kung mayroong katarungan sa pagitan nila. Dahil nag-aalangan akong magtiwala sa sistema, iyon ang paraan kung paano ko nakilala si Ms. Dimagiba sa loob ng 5 taon. Palagi akong nasa tabi niya bilang manliligaw niya dahil iyon lamang ang paraan upang hindi ako mapagdudahan. Sa simula, kinasusuklaman niya ako at madalas niya akong inuutusan na gawin ang mga simpleng bagay tulad ng pagpunta sa bar sa hating gabi para sunduin siya pauwi o maagang pumila para bumili ng almusal. Kinailangan ko pang aliwin ang lalaking gusto niya na maging masaya. Napakaraming maliliit na bagay na ito kaya nakalimutan ko na ang kahuli-hulihang bagay na hiniling niya sa akin ay ang mag-donate ng puso sa lalaking gusto niya. Winnie, alam mo ba, basta't nakumpleto ko ang 100 bagay, permanenteng aalis ako sa mundong iyon. Kaya kahit mag-donate ako ng puso o hindi, mawawala pa rin ako sa mundo na iyon. Kahit na talagang kailangan niya ang aking puso, basta't makabalik ka, handa akong mag-donate. Kaya natural na sinang-ayunan ko ang kanyang kahilingan. Pagkatapos noon, totoong umalis ako, ngunit nagsisi siya. Akala ko na ang mga bagay na ginawa ko sa loob ng 5 taon ay nagpakilo sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang lalaking gusto niya ay hindi talaga isang mabuting tao. Nagpanggap lang ako, ngunit naniwala siya. Sa totoo lang, medyo kaawa-awa rin siya. Tiningnan ako ni Winnie na may nakakaawang mga mata. Sa mga nakaraang taon, napakahirap mong nabuhay, hindi ba? Pait akong tumawa. Mahirap. Basta't iniisip ko na makikita kita, hindi na ako nakakaramdam ng paghihirap. Winnie, naniniwala ka ba sa mga sinabi ko? Iniisip mo ba na nagsasabi ako ng totoo? Huminga ng malalim si Winnie at hinawakan ang aking balikat. Naniniwala ako sa'yo. Kahit hindi ko pa naalala ang nangyari dati, alam ko na ikaw talaga ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras, ayos ba? Mariin akong tumango. Hihintayin kita. Palagi kitang hihintayin. Bumukas ang pintuan ng emergency room. Itinulak ng nurse palabas si Ms. Dimagiba. Sino ang kamag-anak ni Ms. Dimagiba? Siya ay may bahagyang pagkaalog. Kailangan niyang manatili sa ospital para sa pagmamasid sa loob ng 1 gabi. Pagkatapos kong pasalamatan ang nurse, lumingon ako kay Winnie. Winnie, umuwi ka na. Sapat na ako dito. Bukas kailangan mo pang magtrabaho. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Tungkol sa kanya, sa tingin ko oras na para linawin ang lahat. Walang sinabi si Winnie at tumango bago umalis. Sa silid, gising na si Ms. Dimagiba. Nang makita niya akong pumasok, nataranta siyang bumangon. Kuya, ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Hindi ko sinagot ang kanyang tanong. Umupo lang ako sa kanyang tabi. May gusto akong sabihin sa'yo. Sa hindi malamang dahilan, nang makita ang seryoso kong mukha, biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Ms. Dimagiba, tulad noong malapit na akong magpaalam sa kanya para sa operasyon. Sa tuwing nagpapaalam kami, permanente na kami naghihiwalay. Tumayo siya at pinadilim ang kanyang mga mata. Sabihin mo. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng kahirapan sa pagsasabi ng totoo. Totoo na napakarami kong ginawa para sa kanya, ngunit niloko ko rin siya. Binigyan ko siya ng puso at balanse na kami. Walang may utang sa kahit sino. Ngayon ay dumating siya para iligtas ako. Hindi kaya para maging utang ko siya ng pabor? Hindi ko gusto iyon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagsalita ako. Ms. Dimagiba, hindi kita minahal. Nilapitan ko ka dahil sa ibang babae. Sa sandaling sinabi ko iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Ms. Dimagiba. Ang lungkot sa kanyang noo ay kumalat na parang baging. Nagsisinungaling ka.
Kuya, nagsisinungaling ka, hindi ba? Sadyang gumagawa ka ng mga kasinungalingan. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala sa kahit isang salita na sinabi mo. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy. 5 taon na ang nakalipas, nakaranas ng aksidente ang kasintahan ko para iligtas ako. Pagkatapos niyang pumanaw, parang nawalan ako ng kaluluwa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang sistema para bigyan ako ng isang misyon. Basta't gumawa ako ng 100 bagay para sa isang babae, mabubuhay muli ang aking kasintahan. Ang babaeng iyon ay ikaw. Pag-isipan mong mabuti, hindi ba kakaiba ang aking paglitaw? Dati ay wala tayong anumang komunikasyon. Bigla akong lumitaw sa sandaling ika'y mahina upang hindi ako pagdudahan, gagamitin ko lamang ang dahilan na gusto kita. Hindi mo ba napagtanto na sa tuwing sinasabi ko na mahal kita, wala akong kahit katiting na damdamin? Noong sandaling iyon nang mawalan ako ng malay, ang pangalang tinawag ko ay Winnie. Siya ang taong mahal ko sa puso ko. Ang dahilan kung bakit naglakas loob akong iligtas ka ay kung mawawala ka, hindi ko makukumpleto ang aking misyon. Noong araw na akala mo ay ipinagdiriwang ko ang iyong kaarawan, hindi iyon. Iyon ang kaarawan ni Winnie, kaya ang mga pagkain sa mesa ay mga pagkain na gusto ni Winnie. Ang dahilan kung bakit nag-iwan ako ng recorder para sa iyo ay dahil nakita kitang kaawa-awa at ayaw kong maloko ka pa ni Gabi. Itinuturing ko rin na maliit na paghihiganti. Pagkatapos ng lahat, siya ang dahilan kung bakit ako pinagmalupitan at pinalunod sa dagat. Dapat mong malaman na nagtagumpay ang misyon ko, kaya bumalik na ako sa aking mundo. Wala na akong maiiwan sa iyong mundo. Kaya, hindi na rin magtatagal ang puso ko. Ang taong talagang nangangailangan ng artipisyal na puso ay si Gabi. Pagkatapos ng iyong pagbalik, dapat mong ipaulit ang operasyon sa lalong madaling panahon, kung hindi, maaaring mapanganib ang kanyang buhay. Pagdating dito, dapat mo nang maintindihan. Sinabi ko na wala akong anumang hinanakit dahil sa atin na walang kinalaman sa isa't isa. Ang paglapit sa iyo at pagtanggap ng misyon ay lahat ng aking kagustuhan. Kaya, hindi kita kailangang sisihin o pagsisihan dahil kahit gumawa ka ng mabuti o hindi mabuti sa akin, wala akong pakialam. Ang taong mahal ko ay hindi ikaw. Dahil hindi kita mahal, matitiis ko ang mabuti mong pagtrato sa ibang lalaki. Dahil hindi kita mahal, hindi ko kailangang pakasalan ka. Dahil hindi kita mahal, hindi ako nagsiselos. Alam mo na ang katotohanan tungkol sa kung ano ang sinabi ko. Dahil nakakonekta ka rin sa sistema, hindi ba? Marahil ang misyon mo ay ang pagbayarin mo sa aking mga nagawa. Kung gayon, pinatawad na kita. Maaari ka nang umalis. Sinabi ko ang maraming, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si A.S. Dimagiba na sumingit. Pagkatapos niyang marinig ang lahat ng sinabi ko, nalaman niya na wala siyang dahilan para tumutol. Sa katotohanan, sa sandaling bumagsak ang Christmas tree sa restaurant, alam na niya ang lahat. Napakatawa. Sa simula pa lamang, gusto niyang maghanda ng sorpresa para sa akin, ngunit hindi niya inakala na makikita niya ang taimtim kong pagmamahal sa ibang babae. Hindi niya pa kailanman nakita na gumawa ako ng ganitong pagsisikap. Ang ngiti ko ay para sa ibang babae. Naging halos baliw na siya. Pagkatapos ay dumating ang hindi inaasahang aksidente. Hindi niya inakala na handa akong isakripisyo ang aking buhay para sa ibang babae. Nakakagulat na sa pagkakataong ito, ang aking mga mata na tumitingin sa babaeng iyon ay puno ng pag-aalala. Mula sa simula hanggang sa katapusan, isa lamang siyang biro. Ang tinatawag na pag-ibig na kanyang inilarawan ay instrumento lamang upang buhayin ang ibang babae. Huwag kang magtaka kung bakit ang aking tingin sa kanya ay puno ng pag-ibig, ngunit palagi niyang nararamdaman na dumaraan ako sa kanya para makita ang ibang tao. Sa ngayon lamang niya naunawaan ang aking sinabi. Pumunta ako sa mundong ito para sa iyo. Napakatawa. Sobrang nakakatawa. Wala siyang nalalaman kung dapat siyang malungkot o magalit. Palagi niyang ipinapalagay na ako ay nagsasabi ng taliwas sa aking ikinikilos. Hanggang sa nailahad na sa kanyang harapan ang katotohanan, naniwala siyang ang kanyang misyon ay hindi para sa akin na patawarin siya, kundi para maging pag-ibig ko sa kanya. Wala siyang sinabi. Tumayo ako. Sinabi ng doktor na wala siyang malaking problema. Kailangan lang niyang manatili sa ospital para sa obserbasyon sa loob ng isang gabi. Bukas, pupunta ako para simulan ang mga pormalidad sa paglabas. Inuna ko na siyang umalis.
Akala ko pagkatapos ng mga sinabi ko ngayong gabi, dapat niyang maintindihan. Kinaumagahan, nagdala ako ng agahan sa ospital. Nang makarating ako roon, natapos na ni A.S. Dimagiba ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Nakatayo siya sa pintuan na naghihintay sa akin. Nang makita niya akong lumitaw, umiti siya. Tapos ko na ang formalidad. Kahit hindi kami nanggaling sa iisang mundo, pareho ang pamamaraan ng mga kailangan gawin. Naguguluhan kong tiningnan si A.S. Dimagiba. Sa sandaling ito, mukhang naging ibang tao. Nagbago siya ng maraming. Mukhang naiintindihan niya ang kung ano ang aking iniisip, nagboluntaryo siyang magpaliwanag, pinag-isipan ko na ang lahat. Noong una ay nagpumilit lamang ako dahil nag-isip ako na sobrang dami ng pagmamahal na ibinigay ko sa iyo, ngunit hindi ko ito ginamot ng maayos. Sa ngayon, nakita na natin ang isa't isa, wala na akong dapat pang ikalungkot. Higit pa rito, tama ka. Ang misyon ko ay para sa akin na patawarin ka. Ngayon na pinatawad na kita, maaari na akong bumalik kahit kailan ko gustuhin. Bago ako bumalik, maaari mo bang samahan ako sa loob ng 3 araw? Huwag kang mag-alala, hindi ako magkakaroon ng labis na kahilingan. Gusto ko lang kayong kumain na magkasama, tumingin ng magagandang tanawin at pagkatapos ay babalik na ako. Hindi na kita guguluhin pa. Nag-atubili ako sandali ngunit tumango pa rin sa huli. Hindi rin inasahan ni A.S. Dimagiba na gumagawa ng tunay na pangako sa isang tao na talagang hindi pagmamahal sa kanya. Nagawa niyang tiisin na hindi siya magustuhan ng kahit sino. Iyon ang nakaraan, anuman ang nangyari, taimtim siyang inilalaan ang kanyang emosyon para sa kanyang mga pakikipagrelasyon na walang kontrol para itong i-on at i-off. Kaya tanggapin ang lahat na ginawa ng langit, magpanggap tayo na gumawa ng plano. Sa susunod na 3 araw, napakadetalyado nilang pinlano para pumunta sa isang amusement park, at sa gabi ay magkakaroon ng fireworks din na magkasama. Magluluto ako ng masarap para sa kanya upang kumain. Sa daan ay pumunta upang hanapin ang mga espesyal at masarap na pagkain. Pagkatapos, sa wakas ay taimtim akong paalam sa kanya pagkatapos ibigay siya ng isang presentasyon. At kung ito ay pinlano, magsisimula kami upang makapagpadala tayo sa ganoong mundo. Sa matagal na pananatili ko dito, mas madalas akong lumalabas, pagpunta sa labas ay makapagpapataas ng aking spirits, lalo na kapag nagpunta ako ng pasyal na hindi ako makapaniwala. Dito na rin magbibigay, napakahirap talaga akong lumaki ng malaki-laki para hindi mapalad. Para sa kanila na magkasama, maging kapwa na mayaman at magkasama na makapunta at magpakain ng mga ibon. At ang mga taong tumalon doon ay mas tumatawa, ngayon ang taglagas ang gusto kong makita sa ngayon ay lalo nang dumating. Para sa mundo, gusto kong magkaroon ng iba't ibang uri, sa kabilang banda, sa katunayan. Tama sila. Gaya ng paraan. Sa daan patungo sa park, tinitingnan ko siya na may napakataas na paggalang, napakalayo at napakamahal, hindi ba iyon dahil siya ay kasama ng malaking bilang ng Ginoo na nakatingin sa amin? Hindi ko alam ang gagawin ko sa ganitong pananaw. Magkaroon ng isang maayos na oras sa araw na ito. Sa aking kalungkutan at kapuspalad, gusto kong sabihin. Patawarin ang katotohanan. Kahit ilang araw na nakalipas, gusto kong magpakasaya rin sa sarili ko kung may maganda mangyayari. Sa aking sarili, ako ay hindi naglalakas loob. Gabi na rin nang malapit nang simulan ang fireworks. Nang makita kong umangat siya ng pait, nagkusa naman ako. O, wala na bang natitira? Taimtim kong nagnanais ang pagpalain sila. Si Anne, kung bibigyan kita ng isang kahilingan. Ano ang hihilingin mo? Para kinaituhan ang tainga, nakita niya na malapit na siyang mag-isip. Nakatitig siya sa langit at tumawa, hinihiling ko na sina Winnie at Kuya ay magpatuloy sa hinaharap at makasama. Habang tumatawa, hindi na mapigilan ni Dimagiba ang kanyang mukha upang pagtakpan ang lahat ng makasama niya. Dahil nagpunta siya para makita ang kaibig-ibig na palabas doon. Kahit ano. May maganda at mabilis. Napakaraming tao ay dapat na mamatay, kaya nagbibiro din ako para sa lahat. Iyon lamang ang aking nais, gusto ko ang huling kapayapaan sa loob at labas ng puso ko. Ngunit magtatagal. Sa buong gabi, gusto ko rin maging isang masaya kasama ang fireworks. Iyon lang talaga. Wala pa ring napansin? Hapon na, hindi ko hinayaang magkaroon sila ng maayos, kaya pumunta muna kami at gumawa ng mga plano, pagkatapos nakabalik kami at ganoon din.
Pagkatapos kumain at magluto, pagkatapos mag-ayos ng bag, nakatulog na ako dahil sa pagod ng nakaraang ilang araw. Kahit nakakapagod, nasubukan na ang ganitong uri at naiwan na, para makapasok, magpunta ulit ako sa lugar. Sa 2,000 piso magpapakain ng taong pinangungulila. Dahil maraming pagkakataon, ayaw kong magkaroon ng hindi maganda kaya iniiwasan ko. Maganda rin ang pag-aalala ang mga manggagawa tungkol sa pera at hindi napipilitan ang sarili sa aking mga paggala. Hindi napakahirap na magawa. Hindi ko gusto kapag hindi na ako makapaghanda. Ito at pagpili ng mga pagkain para magkasama. Ang mundo ay nagpabago ng hindi mapigilan, naglilibot at kumakain. Kung ano pa ang mas maganda tungkol doon? Hindi ko talaga alam. Kung hindi ka naglalakad, huwag kang pumunta sa mga tao. Para ituloy ang hindi sinasabing. Paglabas mo, napansin mo na may ibang nangyari at ang mukha ay malungkot. Hindi nagtagal nagkita kami muli. Wala nang napansin. Hindi ko na sinabi na kung paano ako pupunta kapag ang bawat gabi ay bumabalik mula dito. Ang mga gabi na iyon, hindi ako nakatingin sa kalangitan. Iyon ang nagbigay sa amin ng maraming magagandang bagay. Magtitiwala lang ako na lahat ng ito ay nangyari ay naudyukan ng malupit na mga nangyayari. Iyon lamang sa panahong ito ay nakita na lahat ng ito sa wakas ay lumabas na, wala akong magagawa ngunit sumagot. Ikaw. Ang matinding lungkot ay kumalat sa mga mata. Huli na para makita na ang kanyang nararamdaman o malapit lamang. Lagi nang matindi ang aking kasanayan sa kumpidensyal na ginagawa at nakasulat. Napatawad na kita. Anong mga sinasabi niya? Hindi ko na kailangan pang magpatuloy? Sa lahat ay dahil ang malupit na aksidente ang nag-udyo. Walang mga pakinabang sa paglalakad na ito sa kanyang panig. Siya, kung wala na, magagawa niya na ang kanyang nais mangyari. Ngunit talagang malupit na mahalin itong mga maling nararamdaman na may mga ginawang masama. Ano? Sa mga hindi malaman na kaisipan, ano ba ang mangyayari pa? Pagkatapos, may mga sinabi rin sa akin na hindi ko alam pa, alam lamang ang mga boses mula sa It's Over. Your mission ay tapos na, bye. Sa katotoo lamang, kapuspalad na hindi ko pa nakuha ang mga sagot. Iyon lamang. Sa sandaling ito sa kabila ng nagmamahal na mata ang natapos na ay nawasak ang hindi ko pa nalalabas na kaluluwa. Sa sandaling alam ang tunay na pagmamahal. Ako, kasama ni Winnie, matatag na mahigpit na nagyakapan dahil sa mga sinabi na hindi mapigilan. Ayos lang, ayos lang. Nakakaukit ng husto kapag ang lahat ay nawasak na para sa tunay. Ako at sino na nagdesisyon na kung ano ang kailangan. Paano naman dito? Ito ngayon. Hindi lang ako at ikaw ay palaging mananatili rito. Hayaan na matapos na tayong magsaya at maging ayos ang lahat. Sa huli, ang lahat ay nagkaroon ng masaya. Napuno ng ngiti at lumuluha na nag-usap at nagtawanan sa mundong iyon magkasama na palaging naging at ngayon ay ganap na. Wala na. Hindi ko alam kung kanino magsisimula dahil lumipas na ako. Dahil nakita kong maigi nang wala akong kailangan maliban na kailangan niyang magpatuloy. Sa kanya at kanyang kamay magkasamang gumagawa ng pagpasya na lumayo kay Dom. Lumayo na ako. Sa wakas ay lumisan na, habang sumasalamin ang pag-aalala at hudyat, gumagawa ng isang kahanga-hangang buhay ng nag-iisa. CJ. Ito ang nangyari. Habang naglalakad sa ilalim ng araw ang dalawa ay nahulog sa kailaliman ng bawat yakap. Tapos na ang misyon. Tahanan ni. Habang ako nagtatrabaho ay nakita ko silang lahat ay naglilingkod at patuloy na nagmamahalan. Ang masaya ay sa kanila at ang katotohanan ay na sila ay magkaiba pa rin at sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig ngayon. Hindi naging totoo na lahat ito ay napatawad na noon pa man at nakagagamot. Hindi na ganoon kapanganib. Alam ko na si Kuya ay mas mabuti pa kaysa sa hindi namin makakaya. Maging masaya. Ngayon ang iba ay maihudyat. Pagkatapos makita na masaya at ayos na si Kuya, umalis na ako at sinundan ng mga bagong nangyayari na nakagagaling. At gayon, nagtatapos na ang kwento.